4 na lalaking nakasuot ng mamahaling mga suite ang biglang humalakhak mismo sa harap niya at inutusan siyang umalis agad. Ngunit nang mahinahon niyang sumagot, "Ang kumpanyang ito ay pag-aari ko, Ginoo," naglaho ang kanilang tawanan. At nang abutin niya ang loob ng kanyang simple at payak na handbag at may inilabas doon, pati ang pinakamakapangyarihang lalaki sa silid na yon ay nawalan ng boses. "Umalis ka na, Hija. Ang pulong na ito ay para sa mga taong talagang may halaga." Ang tinig ni Hilario Castillo ay tumagos sa boardroom na parang matalim na kutsilyo. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mga mata mula sa mga papeles sa harap niya. Sa halip, gumawa siya ng pabaya at walang pakundangang galaw ng kamay na para bang nagtataboy ng isang bagay na walang halaga. Nanatiling nakatayo si Mariana Ramirez sa may pasukan. Mahigpit niyang yakap ang isang simpleng bag na gawa sa balat sa kanyang dibdib. Maring nakakapit ang kanyang mga daliri sa gasgas na material. Tahimik siyang nanatili habang dahan-dahang inilibot ang kanyang paningin sa buong silid. May isang napakalaking mesa na salamin sa gitna na papaligiran ng mabibigat na upo ang gawa sa balat. Ang matataas na bintana ay mula sa hig hanggang kisame. Tanaw ang buong lungsod sa ibaba. Nasa ika-23 palapag sila ng Mondrian Building, ang punong tanggapan ng Castillo Group, isa sa pinakamalalaking korporasyon ng civil engineering sa bansa. "May nakatakda akong appointment," sabi ni Mariana, nang may determinasyon kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa wakas ay tumingala si Hilario. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa na may ekspresyong sanay mag-utos, bahagyang mapanukso, bahagyang mapangmata. "Appointment dito? Marahil maling pindutan ng elevator ang napindot mo, miss. Nasa ibaba ang cafeteria." Sumabog sa tawanan ang 3 pang lalaki sa mesa. Hindi iyon magalang o pigil, malakas at walang paghingi ng paumanhin ang kanilang halakhakan. Hinampas ni Ignacio Fernandez, ang Chief Financial Officer, ang mesa habang tumatawa. Umiling si Alejandro Cruz, ang pinuno ng legal, na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang kwento ng taon. At si Eduardo Morales, ang pinakamalapit na kasamahan ni Hilario, ay itinuro si Mariana at nagbiro sa pagitan ng tawa. Mukhang napadpad ang bagong intern sa maling silid. Hindi umatras si Mariana. Hindi niya ibinaba ang kanyang tingin ni humingi ng paumanhin. Tumayo lamang siya roon, hawak ang kanyang bag at tinitigan ng diretso ang bawat isa habang lantaran siyang pinagtatawanan ng 4 sa mga pinakamaimpluwensyang lalaki sa kumpanya. "Ginoo, ang pangalan ko ay Mariana Ramirez." Ulit niya, mas malakas na ngayon. "May nakatakda akong pagpupulong kasama ang board. Maaari ninyo itong kumpirmahin sa reception." Bahagyang ikiniling ni Hilario ang kanyang ulo. Parang sinusuri ang isang bagay bago ito itapon. "Ramirez, walang kahulugan sa akin ang apelyidong iyan. Saang kumpanya ka nagtatrabaho?" "Hindi ako empleyado ng anumang kumpanya. Kung gayon, kumakatawan ka marahil sa isang kliyente. Kumakatawan ako sa aking sarili." Nagbunsod yon ng panibagong alon ng tawanan. Komportable na sumandal si Hilario sa kanyang upuan at nag-krus ng mga braso. "Kung gayon, hayaan mong unawain ko ito. Isang batang babae na walang employer at walang kliyente ang papasok sa aking boardroom at mag-aangking may pulong sa aking mga direktor. Naiintindihan mo ba kung gaano iyon kahangal pakinggan? Parang isang taong karapat-dapat man lang sa 5 minuto ng inyong oras, Ginoo." Mahinahong sagot ni Mariana. Biglang tumigil sa pagtawa si Eduardo. May kakaiba sa tono ni Mariana na hindi tugma sa imaheng nabuo nila tungkol sa kanya. Napansin din iyon ni Hilario, ngunit walang puwang para sa pagdududa ang kanyang pagmamataas. "Penelope!" tawag niya patungo sa pasilyo. Ilang sandali pa'y lumitaw sa pintuan si Penelope Lopez, ang kanyang executive secretary ng mahigit 10 taon. "Opo, Ginong Hilario."
Sinasabi ng dalagang ito na may pulong siya sa board. Paki-verify nga iyon bago pa ako tuluyang mawalan ng oras. Pinagmasdan ni Penelope si Mariana ng may interes, saka sinuri ang schedule sa kanyang tablet. Habang naghahanap siya, naging tensyonado ang kapaligiran. Nanatiling komportabling nakaupo ang 4 na lalaki. Si Mariana ay patuloy na nakatayo. Walang nag-alok sa kanya ng upuan. Ginoong Hilario, sa wakas ay sabi ni Penelope, may nakatakdang pulong sa oras na ito. Inayos ito ng Barros at Castro attorneys. Ang nakalistang contact ay si Mariana Ramirez. Bahagyang nanghina ang mapanuksong ngiti ni Hilario, bagaman hindi ito tuluyang nawala. Barros at Castro, isa sa pinakamalalaking law firm sa lungsod. Bakit sila magkakaroon ng kaugnayan sa... Malabong itinuro niya si Mariana sa kanya? Maaari kong ipaliwanag iyon, matatag na sabi ni Mariana, kung maaari akong umupo. Sandaling nag-isip si Hilario, pagkatapos ay itinuro niya ang upuang pinakamalayo sa kanya, na para bang binibigyan siya ng espasyo ngunit hindi tinatanggap. Maingat na naglakad si Mariana patungo roon, hinila ang upuan at umupo ng may kumpiyansang tindig. Kung gayon, dramatikong sabi ni Hilario habang ibinubuka ang mga braso, sa iyo ang sahig, tingnan natin kung kaya mo kaming aliwin. Nagpalitan ng nakaaaliw na tingin sina Ignacio at Alejandro. Hawak na ni Eduardo ang kanyang telepono, marahil naghahanda nang ikwento ang eksenang ito bilang biro sa tanghalian. Binuksan ni Mariana ang kanyang bag at inilabas ang isang manipis na folder. Marahang inilapag niya ito sa mesa, ngunit nanatiling nakasara. Ginoong Hilario, ilang taon na po kayong namumuno sa Castillo Group. Nakunot ang noon niya, nagulat sa tanong. 20 taon, kinuha ko ang pamamahala ng magretiro ang aking biyenan at ipasa sa akin ang kontrol. Publikong kaalaman iyan. Ang inyong biyenan si Ginoong Antonio Aquino. Tama, ang tagapagtatag ng kumpanyang ito, isang lalaking may bisyon. Pinalawak ko ang kanyang pangarap at binago ang negosyong ito upang maging kung ano ito ngayon. May pagmamalaking sabi ni Hilario. Nang ako'y pumalit, wala pang 10 milyon sa isang taon ang kita namin. Ngayon, lumalampas na ito sa 200 milyon. Isang kahanga-hangang tagumpay nga po, pantay na tugon ni Mariana. At si Ginang Beatriz, ang inyong asawa, anak ni Ginoong Antonio. Tumigas ang ekspresyon ni Hilario. Ano ang posibleng kaugnayan ng aking asawa sa pagpunta mo rito? Siya ang sentro ng lahat, Ginoo, ngunit ipapaliwanag ko iyon sandali. Yumuko ng bahagya si Alejandro, naging alerto ang kanyang mga legal na instinto. Miss, mangyaring dumiretso ka na sa punto. Ano ang layunin mo rito? Dahan-dahang tumango si Mariana. Gagawin ko. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Ginoong Hilario, nakilala ninyo ba ang isang babaeng nagngangalang Luciana Ramirez? Ang pangalan ay tila bumigat sa buong silid, na natiling hindi gumagalaw si Hilario, ngunit may kumislap sa kanyang mga mata. Sandali lamang iyon, ngunit napansin ni Mariana. Matagal na niyang hinihintay ang eksaktong reaksyong iyon. Hindi, mabilis niyang sagot. Sigurado po ba kayo? Sabi ko hindi, walang kahulugan sa akin ang pangalang iyan. Mataman siyang tinitigan ni Mariana, saka ibinaling ang tingin sa iba. Iniwas ni Ignacio ang kanyang mga mata. Tumigil si Eduardo sa pag-scroll sa kanyang telepono. Nanatiling kalmado ang mukha ni Alejandro, bagaman mariing nakadiin ang kanyang mga kamay sa mesa. Si Luciana Ramirez ang aking ina, sabi ni Mariana. Sa unang pagkakataon, nanginig ang kanyang tinig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malalim na damdamin. Nagtrabaho siya sa gusaling ito, hindi sa silid na ito o sa palapag na ito. Nasa mas mababang mga palapag siya, naglilinis ng mga opisina noong nagsisimula pa lamang ang kumpanyang ito.
Nagpakawala si Hilario ng maikling, hindi komportabling tawa. Miss, sa paglipas ng mga dekada, daan-daang empleyado ang nagtrabaho rito, hindi ko maaaring maalala ang bawat tagalinis. Higit pa siya roon, putol ni Mariana. Ngayon matatag at hindi matinag ang kanyang tinig at lubos ninyo iyong nalalaman. Agad na nagbago ang kapaligiran. Sumulyap si Eduardo kay Hilario, inaasahang sasagot ito ng matalim o tatawag ng seguridad. Ngunit nanatiling tahimik si Hilario. Tinitigan niya si Mariana na para bang isa siyang multong mula sa kanyang nakaraan. Si Penelope na nakatayo pa malapit sa pintuan ay nakaramdam ng tumitinding tensyon at tahimik na umatras. Matagal na nagtrabaho rito ang nanay ko, ipinagpatuloy ni Mariana habang kumukuha ng isa pang papel mula sa folder. Isa siya sa mga pinakaunang taong kinuha ng kumpanyang ito. Nagsimula siya noong si Ginoong Antonio Aquino pa ang personal na humahawak sa lahat, noong ang grupong ito ay wala pang iba kundi isang maliit na opisina na may iilang manggagawa lamang. Marami nang nagtrabaho rito at umalis, sagot ni Hilario, pilit pinananatiling matatag ang boses. Wala iyang pinatutunayan. May pinatutunayan yon kapag ang taong yon ang tumulong bumuo ng kung ano ang pinakikinabangan ninyo ngayon. Inilapag ni Mariana ang dokumento sa mesa at itinulak ito papunta kay Hilario. Ito ang unang opisyal na rehistro ng kumpanya, paliwanag niya. Ang orihinal na Articles of Incorporation, noong ang negosyo ay tinatawag pang Aquino at Associates. Bago pa mahawakan ni Hilario, tumayo si Alejandro at inagaw ang papel. Mabilis niya itong binasa at halos agad nagbago ang mukha niya. Hilario, bulong niya, ito ay orihinal na incorporation contract, notarized dito. Humigpit ang panga ni Hilario. At ano naman, singhal niya, mas matalim na ngayon ang tono. Lumang papeles lang yan. Wala iyang ibig sabihin. Napakalaki ng ibig sabihin niyan, Ginoo, pantay na sabi ni Mariana. Dahil sa kontratang iyan, bukod sa pangalan ni Ginoong Antonio Aquino, may isa pang taong nakalista bilang founding partner. Huminto siya sa pagsasalita. Bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Luciana Ramirez, dahan-dahang sabi ni Mariana, ang nanay ko, isang founding partner na may 30% ng orihinal na shares ng kumpanya. Tumama sa silid ang mga salita na parang bigla ang bagyo. Itinulak ni Ignacio ang kanyang upuan at tumayo. Nahulog sa kamay ni Eduardo ang kanyang telepono. Muling binaliktad ni Alejandro ang mga pahina nang may panik, hinahanap ang eksaktong linya. Nanatiling nakapako si Hilario, tila naging bato. Peke ito, sabi niya, ngunit wala na ang lakas sa boses niya. Hindi ito peke, tugon ni Mariana. At alam ninyo iyon, inilagak ng nanay ko ang lahat ng mayroon siya sa negosyong ito katabi ni Ginoong Antonio. Ibinenta niya ang bahay ng pamilya niya, nangutang siya, at nagtrabaho mula umaga hanggang gabi. At nang magsimulang lumaki ang kumpanya, nang dumating na ang malalaking kontrata, alam ba ninyo kung ano ang nangyari? Hindi sumagot si Hilario, binura siya. Bahagyang nabasag ang boses ni Mariana at napuno ng luha ang kanyang mga mata na hindi niya itinago. Inalis nila ang pangalan niya. Pinilit nila siyang pumirma sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan. Sinabi nilang restructuring lang iyon. At ang nanay ko, nakulang sa edukasyon at masyadong madaling magtiwala pumirma, naniniwala siyang tama ang ginagawa niya. Napakalalim ng katahimikan sa silid, kaya kahit ang tunog ng hangin sa bintana ay parang malakas. Ginugol ng nanay ko ang natitirang buhay niya sa paglilinis ng mga opisina ng ibang tao, ipinagpatuloy ni Mariana. Bumubuhos na ang luha at hindi na niya ito pinunasan. Ang babaeng tumulong lumikha ng isang kumpanyang nagkakahalaga ng $200 milyong ay namatay nang walang sapat na pera para sa sarili niyang libing.
Itinaas ni Penelope ang kamay sa bibig sa pagkagulat. Nakatitig si Ignacio sa sahig. Kahit si Eduardo, ang lalaking tumatawa at nagtuturo lamang ilang minuto ang nakalipas, ay seryoso na ngayon ang mukha. Kaya kapag sinasabi kong akin ang kumpanyang ito, Hinong Ilario, sabi ni Mariana, pinupunasan ang mukha gamit ang likod ng kamay habang nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ako nag-e-exaggerate. Hindi ito figure of speech. Hindi ito simboliko. Isa itong katotohanan, rehistrado at notarized na matagal nang itinatago ninyo at ng pamilya ninyo. Sa wakas ay gumalaw si Ilario. Sumandal siya pasulong, ipinatong ang mga siko sa mesa at pinag-intertwine ang kanyang mga daliri. Nang magsalita siya, mababa ang boses, kontrolado at puno ng banta. Makinig kang mabuti, bata. Maaring may hawak kang lumang papel na may pangalan ng nanay mo. Maaring may malaking law firm kang kasama. Maaring pumasok ka rito na akala mo kaya mong takutin ang mga tao. Pero ako ang nagtayo ng kumpanyang ito gamit ang sarili kong mga kamay at walang piraso ng papel ang kukuha nito mula sa akin. Tumayo siya, inayos ang kanyang jacket at tumingin pababa sa kanya. Alejandro, ipasuri agad ito sa legal team natin. Eduardo, ilabas mo ang dalaga tapos na ang pulong na ito. Tumayo si Mariana mula sa upuan, mahinahong ibinalik ang bawat dokumento sa folder at tiningnan ang bawat lalaki sa silid isa-isa. Pagkatapos, bago siya lumabas, huminto siya sa may pintuan at nagsalita ng mga salitang hindi nila kailanman makakalimutan. Maaari ninyo akong itaboy palabas ng gusaling ito ngayon, Ginoong Ilario, pero tandaan ninyo ito, walang boses ang nanay ko. Wala siyang taong lumaban para sa kanya. Pero ako meron at hindi ako aalis. Hindi hanggang maibalik ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa kanya, sa kung saan ito palaging nararapat. Pagkatapos ay naglakad siya palabas. Sumara ang pinto na may mahinang click, ngunit patuloy na umalingaw-ngaw sa boardroom ang kanyang mga salita kahit matagal na siyang wala. Nanatiling nakatayo si Ilario, nakatitig sa saradong pinto. Pinagmamasdan siya ni Eduardo, naghihintay ng utos, nagpalitan ng nerbiyoso at hindi mapakaling tingin sina Ignacio at Alejandro. Si Alejandro ang unang nagsalita. Ilario, kung tunay ang incorporation contract na yan, haharap tayo sa isang napakaseryosong legal na sakuna. Dahan-dahang lumingon si Ilario sa kanya. Ayusin mo. Ilario, kailangan ko ang katotohanan, giit ni Alejandro. Kilala mo ba ang babaeng ito, si Luciana Ramirez? Hindi sumagot si Ilario. Sa halip, naglakad siya papunta sa bintana at tumingin pababa sa lungsod. Libu-libong tao, walang katapusang mga kalsada, walang katapusang mga buhay. At sa kung saan man doon, ang isang batang babaeng lubos niyang minamaliit ay nagsisimula pa lamang sa kanyang laban at sa kaibuturan niya, alam niya, kahit hindi niya kailanman aaminin ng malakas, na hindi nagbabluff si Mariana. Lumabas si Mariana mula sa Mondrian Building na kumakabog ang dibdib. Nanghihina ang kanyang mga binti, nanlalamig ang kanyang mga kamay. At nang marating niya ang sidewalk at maramdaman ang hangin sa mukha niya, saka lang niya napagtanto na pinipigil niya ang hininga mula pa noong sandaling tumalikod siya mula sa silid na iyon. Sumandal siya sa pader ng gusali at ipinikit ang mga mata. Nasa isip pa rin niya ang tawa, ang pagtuturo ng daliri, ang galaw ni Ilario na naguutos sa kanya na lumabas na para bang wala siyang halaga. Si Eduardo na tinawag siyang naligaw na intern, pero hindi siya umiyak, hindi doon, hindi sa harap ng gusaling yon. Binuksan niya ang mga mata, inayos ang bag sa balikat at nagsimulang maglakad patungo sa bus stop. Habang naglalakad, inilabas niya ang telepono at tinawagan ang isang numero. Ginong Ricardo, si Mariana ito, tapos na ang pulong. Sa kabilang linya sumagot si Ricardo Castro, partner sa Barros at Castro, at ang abogado na humahawak sa kaso ni Mariana.
Sa kalmadong tono ng isang lalaking inaasahan ang tawag. Kumusta? Eksakto tulad ng sinabi ninyo, tumawa sila. Minok nila ako. Inutusan nila akong umalis. At ang incorporation contract, nang makita nila iyon, tumigil sila sa pagtawa. Sandaling natahimik si Ricardo. Mabuti, ibig sabihin, kinikilala nilang tunay iyon. Mariana, mula ngayon gagalaw sila at hindi iyon magiging magalang. Handa ka ba? Tumingin si Mariana pabalik sa tuktok ng Mondrian Building, kumikislap sa ilalim ng langit. Buong buhay ko na itong hinihintay, Ginoo. Handa ako. Tinapos niya ang tawag at sumakay sa bus. Umupo siya sa likurang hanay, ipinatong ang ulo sa bintana at doon, malayo sa mga mata ng iba, sa wakas ay hinayaan niyang pumatak ang luha ng tahimik. Dahil hindi naman talaga ito tungkol sa pera, hindi kailanman. Ito ay tungkol sa isang babaeng nakalimutan ng mundo at isang babaeng hinding-hindi hahayaang makalimutan. Si Luciana Ramirez, ang kanyang ina. Hindi nagsimula ang kwento ni Luciana sa mga marangyang opisina o sa mga boardroom na may malalawak na tanawin ng lungsod. Nagsimula ito sa isang maliit at masikip na kusina sa isang munting apartment sa gilid ng Sao Paulo, kung saan magkasalo sila sa dalawang silid ng kanyang ina, si Donna Carmen, isang mananahi na nagtatrabaho hanggang lampas hating gabi para lang mabayaran ang mga bayarin. Lumaki si Luciana na nakikitang tinutusok ng karayom ang mga daliri ng kanyang ina. Winawasak ang likod sa pagyuko sa sewing machine at kahit ganoon ay nakangiti pa rin tuwing gabi bago matulog habang palagi nitong sinasabi, "Anak ko, maaring wala tayong marami pero anuman ang mayroon tayo ay pinaghirapan ng may dangal." Ang mga salitang iyon ang humubog sa buong buhay ni Luciana. At mula sa murang edad, may isang bagay sa loob ni Luciana na nagpaiba sa kanya sa lahat ng tao sa paligid niya. Mayroon siyang bihirang kakayahan ang makita ang oportunidad sa mga lugar na ang nakikita lamang ng iba ay puro hirap at problema. Nang magsara ang maliit na grocery sa kanilang lugar at iniwan ng may-ari ang gusali, ilang linggo nagreklamo ang mga tao. Sabi nila magiging isa lang daw itong bakanteng espasyo na walang silbi. Ngunit si Luciana na hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral ay lumapit sa landlord na may dalang ideya. Iminungkahi niyang siya ang maglilinis at mag-aayos ng lugar ng libre kapalit ng pahintulot na magamit niya ito tuwing weekend para magbenta ng mga cake na niluluto sa bahay ng kanyang ina na si Donna Carmen. Unay natawa ang landlord. Nakakatawa raw tingnan ng payat pero determinado na dalagang iyon na nagsasalita tungkol sa negosyo na para bang matagal na siyang eksperto. Pero pumayag din siya. Ilang linggo lang, pumila na ang mga customer paikot sa kanto para bumili ng mga cake ni Donna Carmen. Hindi pa alam ni Luciana noon pero nagtatanim na pala siya ng unang binhi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kaya niyang isipin. Lumipas ang mga taon. Nang tumanda si Luciana, 3 trabaho ang pinagsasabay niya. Sa umaga, naglilinis siya ng mga gusali ng opisina sa downtown. Sa hapon, nagtatrabaho siya sa likod ng counter ng isang snack bar. Sa gabi, naghahatid siya ng gamot para sa isang lokal na botika. 4 na oras lang siya, natutulog bawat gabi at gumigising bago sumikat ang araw. Araw-araw, walang palya at sa isa sa mga trabahong paglilinis na iyon, dinala siya ng tadhana sa isang payak na opisina malapit sa Paulista Avenue. Maliit at hindi kapansin-pansin ang lugar, 2 silid, isang simpleng reception desk at isang lalaking maghapon gumuguhit ng mga plano sa konstruksyon sa isang mesa na halos matabunan ng mga papel. Ang pangalan niya ay Antonio Aquino. Noong panahong iyon, si Antonio ay isang inhinyero lamang na mas malaki ang pangarap kaysa sa pera niya.
Ilang buwan pa lang niyang binubuksan ang opisina, ngunit kakaunti ang kliyente. Lampas na sa due date ang renta, nagtatambak ang mga bayarin at bawat linggong lumilipas ay mas lalo siyang mukhang pagod at panghihina na para bang nasa gilid na siya ng pagsuko. 3 beses sa isang linggo, nililinis ni Luciana ang opisina niya. Maaga siyang dumarating, inaayos ang kalat at tinatapon ang mga basurahan na puno ng gusot-gusot na blueprints na itinapon ni Antonio dahil sa inis at pagkadismaya. Bihira siyang magsalita maliban sa magalang na magandang umaga at paalam. Pero pinagmamasdan niya ang lahat. Isang umaga, pagpasok ni Luciana, nakita niya si Antonio na nakaupo sa sahig, nakabaon ang ulo sa kanyang mga kamay. Natumba ang mesa at nagkalat ang mga papel sa buong silid. Hindi man lang niya napansin ang pagdating ni Luciana. "Ginoong Antonio?" Marahan niyang tanong. Tumingala si Antonio, namumula ang mga mata sa matinding stress. "Tapos na, Donna Luciana. Nawala ang huli kong kliyente, hindi ko na nga mabayaran ang renta ngayong buwan. Kailangan ko nang isara ang opisina." Sandaling tumigil si Luciana, hawak ang timba at basahan. Tiningnan niya ang magulong silid, ang mga guhit sa sahig at saka siya tumingin sa kanya. "Talaga bang gusto ninyong sumuko?" tanong niya. "Hindi ito tungkol sa gusto," sagot ni Antonio. "Wala na akong pagpipilian." Ipinatong ni Luciana ang timba, humila ng upuan at sinabi ang isang bagay na hinding-hindi makakalimutan ni Antonio. "Ginoong Antonio, araw-araw akong naglilinis ng mga opisina ng mayayamang negosyante. Naririnig ko ang mga usapan nila. Naiintindihan ko kung ano ang kailangan nila at paano sila mag-isip. Meron kayo ng kakayahang technical. Ako naman may access sa mga tao. Kung papayagan ninyo ako, kaya kong magdala ng mga kliyente sa inyo." Tinitigan siya ni Antonio na para bang sinabi niya ang isang bagay na imposibleng mangyari. "Ikaw, magdadala ng kliyente?" "Naglilinis ako ng opisina ng isang construction firm sa Faria Lima," paliwanag ni Luciana. Palagi siyang nagrereklamo na kailangan niya ng engineer para sa maliliit na proyekto. Pero sobrang mahal maningil ang malalaking kumpanya. "Magkano ang singil ninyo?" Litong-lito, sinabi ni Antonio ang presyo niya. Mabilis na nagkalkula si Luciana sa isip. Kalahati iyon ng singil ng mga major firm. Kaya kong ayusin ang meeting ninyo bago matapos ang linggo. At ginawa niya, eksaktong gaya ng pangako niya. Sa susunod niyang cleaning shift, kinausap niya mismo ang may-ari ng construction company. Walang presentation, walang charts, walang formal pitch. Isang kumpiyansang babae lang na nagsasalita ng may kasiguruhan. "May kilala akong mahusay na engineer na kalahati lang maningil, pero doble ang ganda ng trabaho." Naging interesado ang may-ari, hindi man lubos na kumbinsido at pumayag siyang makipagkita. Ipinresenta ni Antonio ang mga proyekto niya, nilagdaan ang kontrata sa araw ding iyon. Yun ang una sa marami. Nagsimulang magawa ni Luciana ang hindi nagawa ng kahit sinong trained salesperson. Nakapagbukas siya ng mga pinto. Kilala niya ang mga janitor, receptionist, security guard, driver, isang buong hindi nakikitang network ng mga manggagawa na alam ang lahat ng nangyayari sa loob ng mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Alam nila kung aling opisina ang kailangang iparenovate, kung aling executive ang hindi masaya sa kasalukuyan nilang engineer. Sino ang may available na budget? Namangha si Antonio. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang maliit na opisina na halos mabangkarote ay nabalot ng sunod-sunod na kontrata. Doon siya gumawa ng desisyong nagbago sa buhay nilang dalawa. Hiniling niya kay Luciana na maging partner niya. "Donna Luciana, kung wala kayo, isinara ko na sana ang opisina. Mas marami kayong dinalang negosyo sa loob ng ilang linggo kaysa sa nagawa ko sa loob ng ilang buwan. Gusto ko kayong maging partner ko, 30% ng kumpanya." Nag-alinlangan si Luciana, hindi dahil wala siyang interes,
kundi dahil natatakot siyang baka hindi ito totoo. Ginoong Antonio, hirap po akong magbasa ng kontrata. Wala akong alam sa engineering. Paano ako magiging partner? Alam ninyo ang tao, sagot ni Antonio. At mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong diploma. Nilagdaan nila ang incorporation documents sa isang maliit na notary office sa downtown. Isinulat ni Luciana ang kanyang pangalan sa tabi ng kay Antonio Aquino. Sa sandaling yon, ang babaeng minsang nagkikiskis ng sahig habang nakaluhod ay naging co-owner ng isang kumpanyang tinulungan niyang buuin mula sa wala. Unti-unting lumawak ang negosyo. Una, maliliit na assignment, pagkatapos medium-sized na proyekto, hanggang sa dumating ang malalaking kontrata. Si Antonio ang nakatuon sa technical work. Si Luciana naman ang humawak ng lahat ng iba pa. Relasyon sa kliyente, organisasyon, pananalapi, pagha-hire. Dumadating siya bago pa ang lahat at umaalis ng matagal pagkatapos makauwi ang iba. Wala siyang fixed schedule, walang bakasyon at hindi siya kailanman nagreklamo, pero ang tagumpay ay umaakit ng atensyon at hindi lahat ng atensyon ay maganda. Habang nakikilala ang kumpanya at ang mga kontrata ay umaabot na sa milyon-milyon, may mga bagong mukha nang lumalapit kay Antonio, mga consultant, investor, abogado. Lahat nakangiti at nangangako ng mabilis na paglawak. Isa sa kanila ang isang ambisyosong binatang nagngangalang Hilario Castillo. Engaged si Hilario kay Beatriz Aquino, anak ni Antonio. May degree siya sa business administration, may natural na karisma, at may matalas at kalkuladong instinct. Mula pa sa simula, tiningnan ni Hilario si Luciana ng may paghamak. Sa isip niya, hindi katanggap-tanggap na ang dating tagalinis ay may-ari ng 30% ng kumpanyang naniniwala siyang balang araw ay mapupunta sa kanya, lalo na't paakakasalan niya ang anak ng founder. Hindi niya iyon sinabi ng lantaran. Masyado siyang strategic para umatake ng diretsyo. Sa halip, nagsimula siya ng isang tahimik at maingat na kampanya para pahinain ang papel ni Luciana sa kumpanya. Inischedule niya ang mahahalagang meeting sa mga oras na alam niyang hindi makakadalo si Luciana. Nagsimula siyang gumawa ng malalaking desisyon nang hindi siya sinasabihan. At kalaunan, kinumbinsi niya si Antonio na kailangan ng kumpanya ng corporate restructuring para makaakit ng malalaking investor. Father-in-law, walang seryosong investor ang mag-i-invest sa kumpanyang nakalista ang isang dating cleaning lady sa founding documents, sabi ni Hilario sa isang pribadong usapan na hindi kailanman narinig ni Luciana. Sa lahat ng respeto kay Donna Luciana, ang pangalan niya sa papeles ay pumipigil sa malalaking deal. Noong una tumutol si Antonio. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Luciana para sa kanya at para sa kumpanya. Ngunit hindi sumuko si Hilario at may suporta pa siya mula kay Beatriz. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy nagsimulang yumuko si Antonio sa ilalim ng pressure. At dumating ang isang hapon na hinding-hindi makakalimutan ni Luciana habang buhay. Pinapunta siya ni Antonio sa opisina para sa isang pribadong pag-uusap. Donna Luciana, kailangan nating pag-usapan ang restructuring ng kumpanya, panimula niya. Maingat na nakinig si Luciana habang ipinapaliwanag niya na kailangan daw ng negosyo ng updated na mga dokumento para makaakit ng seryosong investors. Sinabi niyang makabubuti iyon para sa lahat. Tiniyak niya na makukuha pa rin niya ang bahagi niya sa kita sa ibang istruktura lang daw. Pagkatapos inilapag niya ang mga papel sa harap niya. 2 pahina iyon na puno ng komplikadong legal na salita na halos hindi niya masundan. Tiningnan ni Luciana si Antonio, ang lalaking minsang nagtiwala sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataon noong walang ibang gumawa noon at pinili niyang maniwala. Pumirma siya.
Sa iisang sandali, nang hindi niya lubos na naiintindihan, isinuko ni Luciana Ramirez ang lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Pagkalipas ng ilang linggo, natuklasan niyang wala na ang pangalan niya sa kahit anong opisyal na dokumento ng kumpanya. Wala na ring kumukonsulta sa kanya sa mga desisyon. Ang mga pintong dati kusang bumubukas para sa kanya, bigla na lang nagsara. Nang subukan niyang makipag-usap kay Antonio, hinarang siya ng bagong sekretaryang kinuha ni Hilario. Nasa meeting si Ginoong Antonio. Palagi siyang nasa meeting. Palaging hindi available. Palaging hindi maabot. Masyadong malayo para marinig ang babaeng minsang nagligtas sa kanya mula sa pagkalugi. Nang gabing yon, umuwi si Luciana at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi niya nahanap ang lakas para ngumiti bago matulog. Umupo siya sa gilid ng kutsyon, tinitigan ng magaspang at kalyo niyang mga kamay, at tahimik na umiyak para hindi magising si Munting Mariana sa katabing silid. Ang hindi niya alam, gising si Mariana. Nakadikit ang tainga ng bata sa pader, nakikinig sa bawat pigil na hikbi na pilit itinatago ng kanyang ina. Hindi niya naiintindihan ang mga detalye ng nangyari. Pero sa madilim na gabing iyon, gumawa siya ng tahimik na pangako sa sarili. Isang araw, matutuklasan niya kung ano mismo ang ginawa nila sa kanyang ina at itatama niya iyon. Kinabukasan matapos ang komprontasyon ni Mariana, nag-uumapaw sa tensyon ang Castillo Group. Kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa boardroom sa buong palapag na parang apoy. Walang nakakaalam ng eksaktong mga salitang binitiwan, pero ramdam ng lahat na may mahalagang bagay na nagbago. Mas maaga kaysa dati dumating si Hilario. Ikinulong niya ang sarili sa opisina kasama si Alejandro Cruz at hindi lumabas ng ilang oras. Hindi ko pa nakikitang ganyan si Dr. Hilario, bulong ni Sylvia Santos, ang receptionist sa executive floor, habang inaabot ang isang tasa ng kape sa kasamahan niya. Karaniwan, binabati niya ang lahat ng may ngiti, pero ngayon dumaan siya diretsyo na hindi man lang tumingin sa amin. Sa kabilang panig ng lungsod, nagising si Mariana sa payak na apartment na tinitirhan nila ng kanyang lola. Gising na si Donna Carmen, nakaupo sa paborito niyang upuan malapit sa bintana ng kusina, maingat na inaayos ang isang piraso ng damit. Kahit sa edad niya, kahit manipis na ang mga daliri sa ilang dekadang pananahi, hindi pa rin mapirmi ang matandang babae. "Gabi ka na umuwi kagabi," sabi ni Donna Carmen. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa karayom sa kamay niya, at hindi ka rin naghapunan. "Hindi po ako nagutom, Lola," mahinang sagot ni Mariana. "Walang taong nawawalan ng gana nang walang dahilan, anak. Umupo ka at sabihin mo sa akin ang nangyari." Humila si Mariana ng upuan at umupo sa tapat niya. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo. Pinipili ang mga salita ng maingat. Marupok ang puso ng lola niya at alam ni Mariana na kailangan niyang magsalita ng dahan-dahan. "Pumunta ako ron, Lola, sa kumpanya." Tumigil sa ere ang karayom. Dahan-dahang itinaas ni Donna Carmen ang mga mata at tumingin sa kanyang apo. Higit pa sa pag-aalala ang nasa mukha niya. May takot, isang matanda at nakabaong takot na matagal nang nakatira sa loob niya. "Mariana, sinabi ko sa iyo na huwag mo nang buksan ulit ang sugat na yon." "Alam ko po, sinubukan din ng nanay mo na lumaban at nakita mo kung ano ang ginawa nila sa kanya." "Alam ko po, Lola, pero hindi ako ang nanay ko." Hinabot ni Mariana ang kamay ng lola niya at marahang hinawakan ng mga ito. "At sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa." Walang sinabi si Donna Carmen. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa gusot niyang pisngi. Mabigat sa mga taong puno ng tahimik na paghihirap. Hindi niya ito pinunasan. "Ang nanay mo ang pinakamalakas na taong nakilala ko," bulong ng matanda, nanginginig ang boses. At kahit ganoon, sinira pa rin nila siya, hindi biglaan, unti-unti, isang maliit na piraso araw-araw, hanggang sa wala nang natira.
Sumikip ng masakit ang dibdib ni Mariana. Kilala niya ang kwentong iyon. Lumaki siya sa loob nito. Pero sa tuwing magsasalita ang lola niya tungkol kay Luciana, parang binubuksan muli ang sugat na hindi kailanman gumaling. Pagkatapos nilang itaboy siya palabas ng kumpanya, ipinagpatuloy ni Donna Carmen, nagbago ng tuluyan ang nanay mo. Tumigil siyang tumawa, tumigil siyang mangarap. Nagtrabaho siya, umuwi, inalagaan ka at natulog. Araw-araw pareho, para bang naghihintay na lang siya na lumipas ang panahon. Lola, may kailangan akong itanong. Marahang pinisil ni Mariana ang mga kamay ng lola niya. Yung dokumentong itinago ni Mama, yung orihinal na incorporation contract, paano niya yon napanatili? Kung kinuha nila ang lahat sa kanya, bakit hindi nila kinuha yung papel na yon? Ipinikit ni Donna Carmen ang mga mata at huminga ng mahaba at matatag. Nang muli niyang buksan ang mga mata, may nagbago sa ekspresyon niya. May linaw doon ngayon, ang tingin ng isang taong handa nang ilabas ang matagal ng nakatagong katotohanan. Dahil hindi ang nanay mo ang nagtago nito. Nanlaki ang mga mata ni Mariana sa gulat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Si Antonio. Pumunta si Antonio Aquino sa bahay natin, Mariana. Sa personal, pagkatapos ng mangyari ang lahat. Parang tinamaan ng kidlat si Mariana sa mga salitang yon. Napaatras siya sa upuan, pilit pinoproseso ang narinig. Si Antonio Aquino, ang parehong lalaking hinayaan si Hilario na itulak palabas si Luciana, ay pumunta sa bahay nila. Kailan? Hingal niyang tanong. Ilang panahon pagkatapos nilang alisin ang nanay mo sa kumpanya. Wala si Luciana noong gabing iyon. Nasa trabaho siya. May late cleaning shift sa isang commercial building. Nasa bahay ka kasama ko. Napakaliit mo pa noon at mahimbing na tulog. May kumatok sa pinto bandang 10:00 ng gabi. Pagbukas ko, naroon siya. Isang matangkad at maayos manamit na lalaki. Pero ang mukha niya ay pagod na parang ilang araw nang hindi natutulog. Huminto sandali si Donna Carmen para bang nakikita niyang muli ang eksena sa isip. Sabi niya, Donna Carmen, nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko at kailangan kong ipatago sa inyo ang isang bagay para kay Luciana, para sa araw na darating ang tamang panahon. At pagkatapos, iniabot niya sa akin ang isang sobre. Yung incorporation contract, pabulong na sabi ni Mariana. Oo, ang original na notarized copy na may pangalan ng nanay mo. Sinabi niyang sinira ni Hilario ang lahat ng iba pang kopya sa loob ng kumpanya, pero lihim niyang nailigtas ang isang yun ng mas maaga. Sabi niya, iyon ang patunay na si Luciana ay lehitimong partner at balang araw, kapag maaari nang sabihin ang katotohanan, ang dokumentong iyon ang magbubukas ng lahat. Kumakabog ang puso ni Mariana sa bawat salita. At hindi ninyo sinabi kay Mama? Ibinaling ni Donna Carmen ang tingin pababa. Nakiusap siya sa akin na wag. Sinabi niyang kung sinubukan ni Luciana na gamitin ang dokumento noon, sapat ang impluensya at kapangyarihan ni Hilario para tuluyang wasakin siya. Baka pati saktan pa. Sinabi niyang darating ang sandali na magiging ligtas na. At makikilala ko yon. At dala ninyo ang lihim na iyon sa lahat ng taon na ito? Oo, anak, sa loob ng maraming taon, mas bumigat sa puso ko ang sobre na yon. Pinanood kong unti-unting mawala ang nanay mo. Nakita kong mawala ang saya niya. Nakita kong pag-urin niya ang sarili hanggang sa halos wala na siyang lakas. At sa lahat ng panahong iyon, nakatago ang ebidensya sa ilalim ng aparador ko at pakiramdam ko wala akong magawa. Nabasag ang boses niya. Tumayo si Mariana, niyakap ang kanyang lola at mahigpit siyang hinawakan. Niyakap niya ang marupok na babaeng iyon na matagal na nagdala ng napakabigat na sikreto ng mag-isa.
Gusto ko siyang sabihin, Mariana, mahinang iyak ni Donna Carmen. Gusto kong ibigay ang papel na iyon sa nanay mo habang buhay pa siya. Pero natakot ako. Natatakot ako sa lalaking iyon. Natatakot ako sa kung ano ang maaari niyang gawin sa'yo. Ginawa ninyo ang akala ninyo'y tama, Lola, marahang bulong ni Mariana. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nang mamatay ang nanay mo, kailangan kong huminto at huminga. Marahang sabi ni Donna Carmen. Ipinangako ko sa sarili ko na ang sobre na yon ay balang araw mapupunta sa tamang kamay. At nang lumaki ka at nagsimula kang magtanong tungkol sa kumpanya, tungkol sa nakaraan, naunawaan ko. Alam kong dumating na ang sandaling tinutukoy ni Antonio. Pinunasan ni Mariana ang kanyang luha at hinawakan ang mukha ng kanyang lola sa pagitan ng kanyang mga kamay. Dumating na, Lola. Tinupad ninyo ang pangako ninyo. Ngayon, ako naman. Sa umagang yun din, sumakay si Mariana ng 2 bus sa buong lungsod papunta sa law office ni Ricardo Castro. Nasa loob ng isang lumang gusali sa downtown ang opisina niya. Hindi ito marangya at walang bakas ng yaman, ngunit ang mga pader ay puno ng mga estante mula sahig hanggang kisame, siksik na siksik sa mga librong pangbatas, folder at mga case file. Si Ricardo ay isang abogadong nasa gitnang edad, may uban at may matibay na reputasyon. Binubuo niya ang kanyang karera sa pagharap sa mga kasong iniiwasan ng karamihan, mga manggagawang dinaya, maliliit na negosyanteng dinurog ng malalakas na korporasyon, at mga pamilyang winasak ng mga legal na panlilinlang. Ilang buwan na ang nakalipas nang unang dumating si Mariana dala ang kanyang kwento at ang nanilaw na sobre, nakinig si Ricardo nang hindi pumapagitna. Pagkatapos, sinuri niya ang dokumento, tiningnan ang notary records at kinumpirma ang mga rehistro. Nang matapos siya, tumingin siya kay Mariana na may halong galit at determinasyon. Tunay ito, sabi niya, at ang ginawa nila sa nanay mo ay isa sa pinakamalalang kawalang katarungan na nakita ko. Mula noon, pinagtrabahuhan ni Ricardo ang kaso niya nang hindi humihingi ng bayad. Doon lang papasok ang bayad ko kapag nanalo tayo, sabi niya, at mananalo tayo. Sa umagang iyon, umupo si Mariana sa tapat niya at ibinahagi ang ibinunyag ng kanyang lola, na si Antonio Aquino mismo ang naghatid ng orihinal na kontrata sa bahay nila. Sumandal si Ricardo sa upuan, nakapulupot ang mga braso, nag-iisip ng mabuti. Iyan ang magbabago ng lahat, Mariana. Paano? Tanong niya, dahil kung nailigtas ni Antonio ang original na incorporation contract at kusang ibinigay ito, ibig sabihin alam niyang mali ang ginawa sa nanay mo. Hindi siya ignorante. Alam niya. Hindi iyon basta pananahimik, pagkakasala iyon. At kung mapapatunayan natin ang intensyon, mas lalong titibay ang legal na bigat ng dokumentong iyon. Pero patay na si Antonio, sabi ni Mariana. Oo, sagot ni Ricardo, pero may iba pang paraan para patunayan ang intensyon. Tumayo si Ricardo, lumakad papunta sa estante at kumuha ng isang makapal na file. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Mariana. Sa mga nakaraang linggo, sinaliksik ko ang kasaysayan ng Castillo Group, paliwanag niya, at may natuklasan akong maaaring hindi man lang alam ni Hilario. Yumuko si Mariana, mas lumapit. Ano po ang nakita ninyo? Hindi nagretiro si Antonio Aquino, Mariana. Iyon ang kwento na ikinakalat ni Hilario. Pero ang totoo, itinulak palabas si Antonio sa sarili niyang kumpanya ng kanyang manugang. Parang naubos ang hangin sa baga ni Mariana. Itinulak palabas? Paano? Ilang taon matapos nilang itaboy ang nanay mo, ganun din ang ginawa ni Hilario kay Antonio. Corporate manipulation, pressure sa boardroom. Kinumbinsi niya ang ibang direktor kasama na si Ignacio Fernandez na kasangkot na noon. At dahan-dahan niyang inalis kay Antonio ang lahat ng kapangyarihang magdesisyon. Sinubukan ni Antonio na lumaban,
dagdag ni Ricardo, pero kontrolado na ni Ilario ang karamihan sa board. Sinira niya ang sarili niyang pamilya, pabulong na sabi ni Mariana. Walang pamilya si Ilario Castillo. Malamig na sabi ni Ricardo, may mga chess piece lang siya at kapag hindi nakapakipakinabang ang isang piyesa, itinatapon niya. Binuksan ni Ricardo ang file at ipinakita ang ebidensya, mga meeting minutes, mga binagong kontrata, mga restructuring documents. Ginugol ni Antonio ang huling mga taon niya na hiwalay sa lahat, ipinagpatuloy niya. Namatay siyang mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa anak niya, malayo sa kumpanya, malayo sa pamana na siya mismo ang bumuo. Si Beatriz kumampi sa asawa niya at tuluyang pinutol ang ugnayan sa sariling ama. Sumama ang sikmura ni Mariana. Walang hanggan ang kalupitan ni Ilario. Hindi sapat na sirain si Luciana. Sinira rin niya ang sarili niyang biyenan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Pero may mas malala pa, sabi ni Ricardo, ibinaba ang boses. May iniwang testamento si Antonio. Testamento, ulit ni Mariana. Oo, rehistrado at selyado, may tagubilin na buksan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nilunok ni Mariana ang laway, biglang nanuyo ang lalamunan. At alam mo ba kung kanino niya iniwan ang karamihan sa natitira niyang ari-arian? Halos hindi siya makahinga. Kay Luciana Ramirez, sabi ni Ricardo, kahit patay na siya noon. Ibig sabihin, ayon sa inheritance law, lahat ay automatikong napunta sa direktang tagapagmana ni Luciana. Sa akin, pabulong na sabi ni Mariana. Sa'yo, kumpirma ni Ricardo. Pagkatapos, ipinatong niya ang dalawang kamay sa mesa at tumitig kay Mariana. At hindi lang iyon personal na ari-arian. Sa testamento, naglagay si Antonio ng formal na deklarasyon na inaamin niyang itinaboy si Luciana sa partnership sa pamamagitan ng panlilinlang. Sulat kamay ito, sabi ni Ricardo, at direktang pahayag mula sa founder ng kumpanya na kinikilala niyang iligal ang pag-alis sa kanya. Tinakpan ni Mariana ang kanyang mukha, biglang dumating ang luha. Walang babala at hindi niya mapigilan. Hindi iyon luha ng lungkot, mas masalimuot pa, ginhawa, galit, pasasalamat, pangungulila, magkakahalo. Si Antonio Aquino, ang lalaking naging masyadong mahina para protektahan si Luciana noong kailangan siya, ay ginugol ang natitirang buhay niya sa pagtatangkang itama ang nagawa niya. Ang kontratang itinago kay Donna Carmen, ang testamento, ang sulat kamay na pag-amin, paisang piraso, palihim, binuo niya ang landas para umangat ang katotohanan balang araw. Wala siyang lakas ng loob na lumaban habang buhay pa siya. Pero inihanda niya ang lahat para may ibang lumaban kapag wala na siya. Ginoong Ricardo, sabi ni Mariana, pinupunasan ang luha gamit ang nanginginig na mga kamay. Ano na po ang susunod? Ngumiti si Ricardo sa unang pagkakataon sa umagang yun. Hindi iyon mayabang ng ngiti. Ito ang kalmadong ngiti ng isang taong alam na ang hustisya, kahit mabagal, ay nagsisimula ng gumalaw. Ngayon, Mariana, sabi niya, ihahain natin ang demanda. At sa mismong sandaling matanggap ni Ilario Castillo ang abiso, dagdag ni Ricardo, magsisimulang gumuho ang mundo niya. Piraso-piraso, mahinang sabi ni Mariana. Eksakto, sagot ni Ricardo, kung paano niya sinira ang nanay mo. Tumango si Mariana. Tumayo siya, ibinalik ang mga dokumento sa bag at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya pabalik. Buong buhay ng nanay ko naging invisible siya, sabi niya. Nagkuskus siya ng sahig, nagtiis ng pang-iinsulto, nilunok ang kahihiyan at hindi nagreklamo. Alam ninyo ba kung bakit? Bakit? Tanong ni Ricardo. Dahil naniwala siya na kung gagawin niya ang lahat ng tama, balang araw aayos ang lahat, na makikilala ng mundo ang halaga niya. Kumikinang ang kanyang mga mata, nagkamali siya. Hindi kusang kumikilala ang mundo sa kahit ano, kailangan natin itong pilitin.
Dumating ang legal notice sa Castillo Group sa isang tahimik na umaga. Hindi ito dumaan sa karaniwang koreo. Dumating ito sa kamay ng isang court officer na pumasok sa lobby ng Mondrian Building, nagpakilala sa reception at humiling na personal na maihatid ang dokumento kay Dr. Hilario Castillo. Nanikip ang tiyan ni Sylvia Santos, ang receptionist. Hindi ito ang unang pagkakataon na may court officer sa gusaling iyon. Pero iba ang pakiramdam sa araw na iyon, marahil dahil sa bigat ng sobre, marahil dahil sa kakaibang tensyong kumakalat mula pa noong insidente sa boardroom. Nasa ika-23 palapag si Dr. Hilario, mahinang sabi niya. Ipapaalam ko na paparating kayo. Agad niyang tinawagan si Penelope Lopez. Penelope, may court officer na paakyat. May notice para kay Dr. Hilario. Sa kabilang linya, huminga ng malalim si Penelope. Naiintindihan, sagot niya. Nang pumasok ang opisyal sa opisina ni Hilario at ibinigay ang sobre, nakatayo si Hilario sa may bintana, may hawak na tasa ng kape, nakatingin sa lungsod gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Parang hari na tanaw ang kaharian niya. Kinuha niya ang sobre ng walang emosyon. Binuksan niya ito ng walang pagmamadali. Nagsimula siyang magbasa, linya-linya, talata-talata na wala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginig ang tasa ng kape sa kamay niya pagkatapos nadulas ito. Bumuhos ang madilim na likido sa salaming mesa. Binasa ang mga papel at tumulo sa sahig. Ni hindi man lang siya nag-react, nakatutok ang mga mata niya sa dokumento na para bang binabasa niya ang sarili niyang parusa. Penelope! Sigaw niya. Pero iba na ang boses niya ngayon, hindi na ang karaniwang malakas at naguutos na sigaw. Tinig ito ng isang taong napasok sa patibong at naramdaman ang bakal na panga na sumara sa kanyang binti. Dali-daling pumasok si Penelope sa silid. Opo, sir! Tawagan mo si Alejandro, ngayon, at si Ignacio, at si Eduardo. Lahat, utos ni Hilario. Boardroom, 5 minuto. Wala pang 10 minuto, nakaupo na ang 4 na lalaki sa parehong silid kung saan ilang araw lang ang nakalipas, pinagtawanan nila si Mariana Ramirez. Pero sa umagang iyon, walang ngumiti. Ibinato ni Hilario ang dokumento sa gitna ng salaming mesa at nanatiling nakatayo. Mahigpit ang 2 kamay na nakadiin sa mesa, nakasiklot ang panga. Basahin, utos niya. Iyon lang, unang dinampot ni Alejandro Cruz. Bilang legal director, mabilis gumalaw ang mga mata niya sa mga pahina, sanay at eksakto. Habang mas marami siyang nababasa, lalo ring humihigpit ang mukha niya. Nang matapos siya, inilapag niya ang mga papel at tinanggal ang salamin. Isa itong demanda na humihiling ng pagkilala sa orihinal na partnership, sabi niya, profesional ngunit mabigat. Humihingi ito ng pagbabalik ng shares at kompensasyon para sa parehong pinansyal na pagkalugi at moral damages. Ito ay inihain ni Mariana Ramirez, ipinagpatuloy niya, na kinakatawan ng Barros at Castro bilang direktang tagapagmana ni Luciana Ramirez na nakalistang founding partner na may hawak na 30% ng orihinal na shares. Alam ko kung ano ang nakasulat, pagsabog ni Hilario. Gusto kong malaman kung paano natin ito pipigilan. Itinaas ni Alejandro ang kamay, kalmado pero seryoso. Hilario, ang problema, hindi sila dumating na walang paghahanda. Kasama sa petisyong ito ang mga kalakip na inilalagay tayo sa napakapanganib na posisyon. Yumuko si Ignacio. Anong mga kalakip? Maingat na nagbilang si Alejandro. Una, isang certified copy ng original na incorporation contract ng kumpanya noong Aquino at Associates pa ang pangalan nito na nakalista si Luciana Ramirez bilang partner na may 30%. Ikalawa, notary certification na nagpapatunay ng pagiging tunay ng kontrata. Sinubukan ni Eduardo na magtunog kumpiyansa. Lumang papeles, wala iyang pinatutunayan. May legal restructuring, pumirma siya sa pag-alis niya.
Tumalim ang mga mata ni Alejandro. Iyan ang punto kung bakit kritikal ang ikatlong kalakip. Nagpatuloy si Alejandro, ibinaba ang boses na para bang mapanganib mismo ang mga salitang bibitawan niya. May sulat kamay na pahayag mula kay Antonio Aquino, sabi niya. Isinama ito sa kanyang testamento at opisyal na nairehistro. Doon, idineklara niyang minanipula si Luciana Ramirez para pumirma sa mga papeles ng paglipat ng shares nang hindi niya nauunawaan ang tunay na kahulugan ng mga iyon at nasadyang dinisenyo ang restructuring upang alisin siya sa kumpanya. Ang sumunod na katahimikan ay mabigat at hindi matiis. Sumandal si Eduardo sa upuan na para bang may tumama sa kanyang sikmura. Namumutla ang mukha ni Ignacio. Nanatiling hindi gumagalaw si Hilario, ngunit may ugat na kumikibot sa gilid ng kanyang noo. Isinulat iyon ni Antonio, tanong ni Ignacio, hindi makapaniwala. Sa sarili niyang sulat kamay, sagot ni Alejandro. Notarized, narehistro sa isang selyadong testamento na binuksan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo kay Hilario. Hilario, ang founder ng kumpanyang ito, ang biyenan mo, ay opisyal na nagdokumento na ang pag-alis kay Luciana Ramirez ay isang panlilinlang. Hindi ito basta paratang ng isang dalagang may lumang handbag. Ito ay testimonya ng lalaking lumikha sa grupong ito. Lumayo si Hilario sa mesa at naglakad papunta sa bintana. Tumayo siya nang nakatalikod sa kanila, nakatingin pababa sa lungsod. Malalim at kontrolado ang kanyang paghinga. Magkano ang gusto niya? Tanong niya nang hindi lumilingon. Hindi ito tungkol sa gusto niya, sagot ni Alejandro. Humihiling ang demanda ng legal na pagkilala sa orihinal na partnership at pagbabalik ng shares. Inayos ayon sa inflation at kasama ang bahagi sa lahat ng kita mula nang siya'y sa pilitang alisin. Pinag-uusapan natin ang 30% ng lahat ng nalikha ng grupo mula noon. Dekada-dekadang kita yon, bulong ni Ignacio, agad nagkakalkula sa isip. Daang milyong halaga, mariing pagwawasto ni Alejandro. Kapag isinama mo ang pagtaas ng assets, dividends, distributed profits at paglago ng kumpanya sa mga nakaraang taon, maaaring higit pa iyon sa kaya nating maisip ngayon. Lumingon si Hilario, naglalagablab ang mga mata. Hinding-hindi mangyayari iyon. Wala akong ibibigay na kahit isang sentimo sa batang yon. Lalabanan natin ang lahat. Maaaring peke ang incorporation contract na yon. Maaaring minanipula ang testamento. Matanda na si Antonio nang mamatay siya. Kahit sino pwedeng pumilit sa kanya na isulat yon. Hilario, maring sabi ni Alejandro, kailangan mong mag-isip ng rasyonal. Kung aakusahan natin sila ng forgery at kumpirmahin ng forensic investigation na tunay ang mga dokumento, lalo na't may notary verification, magiging napakalubha ng kahihinatnan. Mawawala ang kredibilidad natin sa hukom. At kung sasabihin nating wala sa tamang pag-iisip, si Antonio, kailangan nating patunayan na may mental impairment siya noong pinirmahan ang testamento. Mangangailangan iyon ng medical records at malamang wala tayong ganoon. Gumawa ka ng depensa, sigaw ni Hilario. Para saan pa kita binabayaran kung hindi mo kayang ayusin ang ganitong bagay? Maingat na itinaas ni Eduardo ang kamay na para bang lumalapit sa isang mabangis na hayop. Hilario, paano kung subukan nating makipag-areglo? Mag-alok tayo ng makatarungang halaga kapalit ng pag-urong ng demanda. Magdagdag ng confidentiality agreement at areglo? Ulit ni Hilario, tila isinusuka ang salita. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa mga taong gustong nakawin ang akin. Hindi siya nagnanakaw, kalmadong sagot ni Alejandro. Sinusubukan niyang bawiin ang maaaring legal na sa kanya at kung umabot ito sa paglilitis at matalo tayo, mas malala ang magiging pinsala kaysa sa anumang areglo.
Malakas na hinampas ni Ilario ang mesa gamit ang dalawang kamay at yumuko pasulong, diretsyong nakatitig kay Alejandro. Makinig kang mabuti. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito. Ginawa kong isang $200 million group, ang isang maliit at naluluging opisina. Walang hukom, walang abogado, at walang anak ng isang tagalinis ang kukuha nito sa akin. Tumagos sa silid ang mga salitang yon na parang basag na salamin. Anak ng isang tagalinis, umiwas ng tingin si Alejandro. Nilunok ni Ignacio ang kaba na natiling tahimik si Eduardo. Ihanda mo ang pinaka-agresibong depensa na posible, utos ni Ilario. Questionin ang lahat, ang pagiging tunay ng mga dokumento, ang kalagayan ng pag-iisip ni Antonio, ang legal standing ng batang iyon, at hukayin mo ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Kung nakatanggap siya ng traffic ticket, gusto ko yon. Kung na-late siya sa renta, gusto ko yon. Kung may nagawa siyang kahit anong pagkakamali sa buong buhay niya, gusto ko yon na sa mesa ko. Dahan-dahang tumango si Alejandro, ngunit sa kanyang mga mata may isang bagay na hindi napansin ni Ilario. Isang anino ng pagdududa. Isang pahiwatig ng konsensyang nagsisimula ng magising. Natapos ang pulong at bumalik ang bawat isa sa kani-kanilang opisina. Ngunit permanente nang nagbago ang atmosfera sa loob ng Castillo Group. Ramdam ng mga empleyado sa mga pasilyo ang tensyon kahit walang nagsasalita. Mas matagal nakasara ang mga pinto kaysa dati. Mas malakas, mas matalim, mas apurahan ang mga usapan sa likod ng mga iyon. Sa hapon ding iyon, habang nilulunod ni Ilario ang sarili sa galit na mga tawag sa mga panlabas na abogado, may iba namang nangyayari ilang milya ang layo, isang bagay na wala siyang kamalay-malay. Nakaupo si Mariana sa isang kahoy na bangko sa pasilyo ng Central Courthouse. Naghihintay kay Ricardo Castro na matapos ang pakikipagpulong sa isang hukom. Mahaba, malamig at puno ng mga taong naghihintay ang koridor. Bawat isa may dalang sariling kwento, sariling paghihirap, sariling laban. Tiningnan ni Mariana ang mga pagod na mukha sa paligid at nakita ang sarili niya sa bawat isa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Unknown number. Hello? Mariana Ramirez. Babae ang boses, magalang pero bahagyang nanginginig. Opo, sino po ito? Ang pangalan ko ay Beatriz Aquino Castillo, sabi ng babae. Ako ang asawa ni Ilario. Parang nagyelo ang dugo ni Mariana sa lahat ng sitwasyong naisip niya, sa lahat ng posibilidad na napag-usapan nila ni Ricardo. Ang direktang tawag mula sa asawa ni Ilario ay hindi kabilang doon. Kilala ko po kayo, sagot ni Mariana. Pilit pinatatatag ang boses habang kumakabog ang dibdib. Kailangan kitang makausap, sabi ni Beatriz. Personal, walang abogado, walang asawa ko, walang iba. Ikaw at ako lang. Bakit? Tanong ni Mariana. Mahabang katahimikan, naririnig niya ang paghinga ni Beatriz sa kabilang linya. Hindi pantay, na parabang pilit pinipigilan ng emosyon. Dahil alam ko ang ginawa ng asawa ko sa nanay mo, sa wakas ay sabi ni Beatriz. Matagal ko nang alam at dala ko ang pagkakasalang iyon ng tahimik sa napakatagal na panahon. Ipinihit ni Mariana ang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya kinailangan niyang hawakan ang telepono gamit ang dalawang kamay. Bakit ngayon? Tanong niya, bakit matapos ang lahat ng taon na ito? Dahil may nawala rin sa akin, Mariana. Kinuha ng asawa ko ang ama ko mula sa akin. Ginawa niyang isang malungkot na matandang lalaki si Antonio Aquino na namatay nang wala ang kanyang anak sa tabi niya. At hinayaan kong mangyari iyon, pagamin ni Beatriz, dahil mas madali ang magkunwaring normal ang lahat. Pero nang marinig kong pumasok ka sa boardroom na yon at sinabi mo sa mukha niya ang mga salitang hindi kailanman nangahas sabihin ng iba, may nagising sa loob ko. Binuksan ni Mariana ang mga mata. Isang luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi.
Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong pumatak sa malamig na pasilyo ng hukuman na papaligiran ng mga estrangherong hindi man lang nakapansin. Saan mo gustong magkita tayo? Mahinang tanong ni Mariana. May lumang panaderya sa downtown, sagot ni Beatrice. Padaria Estrella Damanha. Dinadala ako roon ng tatay ko noong bata pa ako. Lagi niyang sinasabi na ang kape roon ay lasang linggo. Bukas ng umaga, gusto sanang sabihin ni Mariana na kailangan muna niyang kausapin si Ricardo. Gusto niyang sabihin na maaring patibong ito. Gusto niyang maglista ng 1,000 lohikal at maingat na dahilan para tumanggi. Pero may isang bagay sa boses ni Beatrice na lampas sa estratehiya, sakit. Tunay na sakit, yung uri na hindi mo kayang pikein. Pupunta ako, sabi ni Mariana. Tinapos niya ang tawag at nanatiling nakaupo sa bangko, nakatitig sa kawalan. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Ricardo sa pasilyo at nakita si Mariana na may bakas ng luha sa pisngi, mahigpit ang hawak sa telepono sa kanyang dibdib. Ano ang nangyari? Agad niyang tanong. Ginong Ricardo, bulong ni Mariana, tumawag sa akin ang asawa ni Hilario. Huminto si Ricardo sa kinatatayuan niya. Si Beatrice Aquino, gusto niya akong makausap, sabi ni Mariana. Mag-isa, sinasabi niyang alam niya ang lahat at gusto niyang magsalita. Umupo si Ricardo sa tabi ni Mariana at nanatiling tahimik ng ilang segundo, maingat na tinitimbang ang sitwasyon. Maaaring taktika ito ni Hilario. Sa wakas ay sabi niya, ginagamit ang asawa niya para alamin kung ano ang alam natin. Baka sinusubukan tayong itulak sa isang impormal na kasunduan o pahinain ang posisyon natin. Alam ko, sagot ni Mariana, pero hindi ganun ang pakiramdam. Kung ganun, ano ang pakiramdam? Tanong niya. Tumingin si Mariana sa kanya. Namumula ang mga mata niya pero matatag. Parang isang taong matagal nang nasasakal at ngayon lang nakahinga. Matagal siyang pinagmasdan ni Ricardo. Nakilala niya ang determinasyong iyon. Pareho yun ang tingin niya noong unang araw na pumasok siya sa opisina niya dala ang kupas na sobre at isang kwentong tila imposibleng paniwalaan. Pumunta ka sa meeting, sa wakas ay sabi niya, pero mag-ingat ka. Mas makinig ka kaysa magsalita at huwag kang mangako ng kahit ano. Tahimik na tumango si Mariana. Gabing iyon, nakahiga sa maliit niyang silid, nakatitig si Mariana sa kisame at iniisip ang kanyang ina. Ini-imagine niya si Luciana na naglilinis ng mga opisina hanggang gabi, habang si Donna Carmen ay nagbabantay ng isang lihim na mas mabigat pa sa bato. Naiisip niya si Antonio Aquino na nakatayo sa kanilang pintuan, may hawak na sobre at may pagsisisi sa mga mata. Iniisip niya si Beatrice, ang anak na piniling tumayo sa tabi ng lalaking sumira sa lahat ng dinaanan nito. At iniisip niya ang sarili niya, ang batang nakahiga gising habang tahimik na umiiyak ang kanyang ina sa katabing silid. Ang pangakong ginawa niya nang walang salita, tainga nakadikit sa pader. Ma, bulong niya sa dilim, wala ka na. Pero nandito ang katotohanan at ipaparinig ko ito, kahit ano pa ang maging kapalit. Sa kabilang panig ng manipis na pader, gising din si Donna Carmen. Narinig niya ang bulong ng apo at ipinatong ang nanginginig na kamay sa kanyang dibdib. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang nagdasal. Gaya ng ginagawa niya gabi-gabi mula nang pumanaw si Luciana. Dahil sa kaibuturan niya, alam niyang mula sa puntong iyon, wala nang babalik sa dati. At tama siya, ang Padaria Estrella Damanha ay nakatayo sa isang tahimik na kanto sa downtown, nakasingit sa pagitan ng isang luma ng gusali ng opisina at isang tindahan ng tela na halatang mas maganda ang mga panahong dinaanan nito noon. Nanilaw na ang mga pader ng panaderya dahil sa panahon. Luma ang mga mesa na formika. Ang mga upuan ay umuugong kapag ginagalaw. At sa salaming istante ay nakalagay ang mga tinapay at pastry.
na tila hindi nagbago sa loob ng mga dekada. Ito ang uri ng lugar na nabubuhay hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa mga alaala ng mga taong bumabalik dito. Maagang dumating si Mariana, pumili siya ng mesa sa likod, malapit sa pader, kung saan kita niya ang entrada ngunit hindi siya madaling makita mula sa labas. Umorder siya ng kape na may gatas at naghintay. Magkahawak ang mga kamay sa ibabaw ng mesa, mas mabilis ang tibok ng puso kaysa sa gusto niyang aminin. Hindi niya sinabi kay Donna Carmen ang tungkol sa meeting. Sapat na ang alalahanin ng kanyang lola at ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat sa marurupok nitong balikat. Hindi rin niya ibinahagi kay Ricardo ang lahat ng detalye na balak lang niyang makinig ng mabuti sa sasabihin ni Beatrice. Umuukit sa isip niya ang payo nito. Makinig, magmasid, huwag mangako. Pagkalipas ng 15 minuto, pumasok sa pinto si Beatrice Aquino Castillo. Agad siyang nakilala ni Mariana kahit hindi pa sila kailanman nagkaharap ng personal. Naghanap siya ng mga larawan online, mga kuha sa charity events at business gala. Sa bawat litrato, nakatayo si Beatrice sa tabi ni Hilario, elegante at compose, laging nakangiti, laging perpekto. Pero ang babaeng pumasok sa panaderya noong umagang iyon ay malayo sa mga larawang iyon. Parang mas maliit siya, bahagyang nakayuko ang mga balikat, namamaga ang mga mata at may lantad na kahinaan sa paraan ng pagtingin niya sa paligid habang hinahanap si Mariana. Nang magtama ang kanilang mga mata, sandaling natigilan si Beatrice. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa mesa at umupo sa tapat ni Mariana nang hindi nagsasalita. Ilang mahahabang segundo ang lumipas na walang nagsalita. Si Beatrice ang unang bumasag ng katahimikan. Kamukha mo siya. Napasinghap si Mariana. Ang nanay ko. Si Luciana, mahinang sabi ni Beatrice, ang mga mata mo, ang paraan ng paghawak mo sa mga kamay mo, pati ang tindig mo. Sumulyap siya sa bintana. Napakabata ko pa nung nagtatrabaho ang nanay mo kasama ng tatay ko. Pero naaalala ko siya. Naaalala ko ang isang babaeng laging naroon, laging lumulutas ng problema, laging may kalmadong ngiti. Pinag-uusapan siya ng tatay ko nang may paghanga. Hindi ko siya narinig magsalita ng ganoon tungkol sa iba. Talaga bang kilala ninyo ang nanay ko? Maingat na tanong ni Mariana. Hindi nang malalim, pag-amin ni Beatrice. Bata pa lang ako noon. Nakikita ko siya mula sa malayo, pero naririnig ko ang mga usapan ng tatay ko. Sinasabi niya sa nanay ko, sa tunay kong ina, si Elisa, na pumanaw noong 12 ako, na kung wala si Donna Luciana, hindi mabubuhay ang kumpanya, na siya ang pundasyon ng lahat. Naramdaman ni Mariana ang hapdi sa mga mata niya, pero nanatili siyang matatag. At alam ninyo ang lahat ng iyon, hinayaan ninyo pa rin ang asawa ninyo na kunin ang lahat sa kanya? Direkta ang tanong, walang lambing. Tumama iyon kay Beatrice na parang tahimik na suntok. Agad na puno ng luha ang mga mata nito. Tinakpan niya ang bibig na para bang pinipigilan ang sarili. Hindi ko hinayaan, Mariana, sabi niya sa nanginginig na labi. Duwag ako at mas masahol yon. Naiwan sa pagitan nila ang salita, duwag, binitiwan ng mismong taong inaakusahan ang sarili. Nang magsimulang lumapit si Hilario sa tatay ko, pagpapatuloy ni Beatrice, kakamatay lang ng nanay ko, wasak ako, lubos na nag-iisa. Ang tatay ko na lang ang meron ako, pero nabubuhay siya sa loob ng kumpanya. Halos hindi siya tumitigil sa trabaho. Pakiramdam ko, hindi niya ako nakikita. Lumabas si Hilario sa eksaktong sandaling iyon. Maalalahanin, mapagmahal, laging nariyan. Pinadama niya sa akin na mahalaga ako. Huminto siya at uminom ng tubig, nanginginig ang mga kamay. Agad kaming nagpakasal. Sinabi ng tatay ko na masyado itong mabilis, pero tinanggap niya dahil nakita niyang muli akong ngumiti sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang nanay ko. At sa simula, talagang mabuti si Hilario. Inalagaan niya ako.
Iginagalang niya ang tatay ko. Masipag siya sa kumpanya. Pero nang makasal kami at nagkaroon siya ng access sa board, huminga siya ng malalim. Nagbago ang lahat. Paano nagbago? Mahinang tanong ni Mariana. Naging ibang tao siya. O marahil ipinakita lang niya kung sino talaga siya. Nagsimula siyang gumawa ng desisyon nang hindi sinasabi sa tatay ko. Nagdala siya ng mga bagong tao, mga taong loyal sa kanya, hindi sa kumpanya. Binuo niya ang sarili niyang bilog, si Ignacio, si Eduardo. Unti-unti niyang tinipon ang impluensya na parang tubig na pumupuno sa isang silid, patak ng patak. Nang mapagtanto ng tatay ko ang nangyayari, nalunod na siya. At ang nanay ko? Maingat na tanong ni Mariana. Alam ba ninyo ang ginagawa nila kay Luciana? Ipinihit ni Beatrice ang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, namumula at kumikislap. Narinig ko ang usapan, bulong niya. Ang usapan kung saan kinumbinsi ni Hilario ang tatay ko na alisin si Luciana sa partnership. Nasa hallway ako sa bahay noon. Sinabi niya sa tatay ko na walang seryosong investor ang rerespetuhin ang kumpanyang nakalista sa incorporation papers ang isang dating cleaning woman bilang founding partner. Sabi niya, kailangang magmukhang profesional. Nangako siya na mababayaran si Luciana sa ibang paraan. At hindi nangyari iyon, mariing sabi ni Mariana. Hindi, sagot ni Beatrice, wala siyang natanggap. Si Hilario mismo ang humawak sa exit paperwork. Pinapirma niya si Luciana ng mag-isa sa isang pribadong silid, walang abogado, walang sinumang nagpapaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga dokumentong iyon. Mariing nag-ipit ang mga daliri ni Mariana hanggang sa mamuti ang mga buko. Sumiklab ang galit sa loob niya na parang apoy, pero pinilit niyang huminga ng mabagal. Kailangan niyang marinig ang bawat detalye. At ang tatay ninyo, tanong niya, nandun ba si Antonio nung pumirma siya? Umiling si Beatrice. Hindi. Inayos ni Hilario ang pagpirma sa araw na alam niyang wala sa bayan ang tatay ko. Nang bumalik ang tatay ko at nalaman niyang tapos na ang lahat, galit na galit siya. Iyon ang unang totoong away na nakita ko sa kanila. Sumigaw ang tatay ko ng mga salitang hindi ko pa naririnig noon. Sabi niya hindi iyon tapat. Sabi niya mas nararapat si Luciana. At ano ang ginawa ni Hilario? Mahinang tanong ni Mariana. Ganyan siya palagi kapag may humahamon sa kanya, sagot ni Beatrice. Ngumiti siya, ipinatong ang kamay sa balikat ng tatay ko at sinabi, Father-in-law, magtiwala kayo sa akin. Ito ang pinakamabuti para sa kumpanya. Ayos lang si Donna Luciana. Palagi sa kalmadong boses, yung magalang ng ngiting mukhang tapat pero may tinatago, nanikip ang sikmura ni Mariana. Bawat pangungusap ni Beatrice ay pinapatunayan ang matagal ng hinala ni Mariana. Pero ang marinig iyon mula sa isang taong namuhay sa loob ng bahay na iyon. Sa loob ng pamilyang iyon, ginawa nitong masakit na totoo ang lahat. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Beatrice, nagbago ang tatay ko. Naging tahimik, malayo. Uupo siya ng ilang oras ng mag-isa sa home office niya, nakatitig sa mga lumang litrato. Alam kong nasasaktan siya, pero paulit-ulit na sinasabi ni Hilario na edad lang iyon, na normal lang, na kailangan daw ng tatay ko ng pahinga at distansya mula sa kumpanya. At naniwala kayo? Tanong ni Mariana. Pinilit kong maniwala, pag-amin ni Beatrice. Dahil kung hindi, kailangan kong tanggapin na masamang tao ang asawa ko. At kung tatanggapin ko iyon, ano pa ang matitira sa buhay ko? Hindi ako nagtatrabaho. Wala akong kaibigang wala sa bilog ni Hilario. Wala akong sariling kalayaan. Kontrolado niya ang lahat. Ang pera, ang mga imbitasyon, ang schedule. Nabubuhay ako sa isang gintong kulungan at nagkunwari akong wala ang mga rehas. Isang mabigat na luha ang gumulong sa pisngi ni Beatrice at tumulo sa gasgas na formica table. Pinanood ni Mariana ang pagbagsak ng luha at may biglang pumasok na hindi niya inaasahan.
Habag, hindi para sa katuwang ni Ilario sa pananahimik, kundi para sa anak ni Antonio, na nakulong din, iba lang ang anyo, pero kasing sakit. Nang itulak palabas ang tatay ko sa kumpanya, sabi ni Beatrice, halos hindi na marinig ang boses, wala akong ginawa. Sabi ni Ilario, para raw sa kalusugan niya na pinayuhan daw ng mga doktor na lumayo muna. At muli, pinili ko ang kasinungalingan dahil mas madali iyon kaysa harapin ang katotohanan. Tumigil kayong dalawin siya, marahang sabi ni Mariana. Ginawang komplikado ni Ilario, laging may biyahe, may commitment, may dahilan. At hinayaan ko. Pinagdaan ko ang mga buwan, hinayaan kong lumaki ang distansya. Hanggang isang araw may tumawag, natagpuan daw ang tatay ko na mag-isa sa apartment na tinitirhan niya. Wala na siya. Tuluyang nabasag ang boses niya, tinakpan ni Beatrice ang mukha gamit ang mga kamay at umiyak doon mismo sa mesa ng lumang panaderya. Habang nakapaligid ang karaniwang tunog ng mga tasa at mahihinang usapan ng mga estrangherong walang kamalay-malay sa nangyayari sa tabi nila. Hindi siya inistorbo ni Mariana, hindi siya nagmadaling aliwin. Naghintay lang siya. May sakit na kailangan ng katahimikan, kailangan ng espasyo. Nang sa wakas, itinaas ni Beatrice ang ulo, namamaga at mapula ang mga mata, pero may bago roon, determinasyon. Mag-isa namatay ang tatay ko, Mariana, sabi niya. Isang lalaking nagtayo ng isang imperyo, nagbigay ng pagkakataon sa 12 ng tao. Naniniwala sa pangarap kahit walang naniniwala. Namatay siya sa isang bakanteng apartment nang wala ang anak niya sa tabi niya. At ang pagkakasalang iyon ay akin din, gaya ng kay Ilario. Pumunta ka ba rito para gumaan ang konsensya mo? Tanong ni Mariana. Hindi malupit ang boses niya. Tapat lang. Hindi! Maring sagot ni Beatrice. Pumunta ako para gawin ang dapat kong ginawa noon pa. Binuksan niya ang pitaka at naglabas ng isang maliit na itim na USB drive. Maingat niya itong inilagay sa mesa sa pagitan nila. Sa drive na ito may mga recording, mga pag-uusap ni na Ilario, Ignacio at Eduardo. Sa mga nakaraang taon, nagsimula akong mag-record ng mga meeting na ginagawa niya sa bahay, sa pribado niyang opisina kapag akala niya tulog ako o hindi nakikinig. Nakatitig si Mariana sa maliit na device na parang bomba. Binabanggit ba sa recording ang pag-alis kay Luciana? Maingat niyang tanong. Lahat ang binabanggit, sagot ni Beatrice. Kung paano nila minanipula ang tatay ko. Kung paano nila binago ang meeting minutes. Kung paano nila inilihis ang mga kita na dapat sanay pinaghahatian ng mga orihinal na partner. Kung paano inayos ni Ilario na baguhin ang mga lumang corporate record. Marahang itinulak ni Beatrice ang USB drive palapit kay Mariana. Sapat ang laman niyan para wasakin ang depensa niya. At ang reputasyong itinayo niya sa kasinungalingan. Hindi agad inabot ni Mariana, tinitigan niya ang munting bagay na may kapangyarihang gumuho ang isang tao. At ibalik ang katotohanan tungkol sa isa pa. Bakit mo ni-record ang lahat ng ito? Tanong ni Mariana. Bahagyang ngumiti si Beatrice. Hindi masaya pero totoo. Dahil balang araw sa loob ng gintong kulungang iyon, nagising ang anak ni Antonio Aquino at gusto niyang ipagmalaki siya ng tatay niya kahit minsan. Napuno ng luha ang mga mata ni Mariana bago pa niya mapigilan. Inabot niya ang USB drive. Mahigpit niya itong hinawakan. Para bang hawak niya ang alaala ng lahat ng pinatahimik ni Ilario. Beatrice, marahang sabi ni Mariana, unang beses niyang tinawag ito sa unang pangalan. Ano ang mangyayari sa iyo kapag nalaman ni Ilario ito? Nakapagdesisyon na ako, kalmadong sagot ni Beatrice. Ilang buwan na ang nakalipas, kumuha ako ng abogado ng lihim. Handa na ang divorce papers. Ayoko ng bahay, ayoko ng mga kotse, ayoko ng mga account. Iisa lang ang gusto ko. Ano?
Tanong ni Mariana. Gusto kong tumayo sa puntod ng tatay ko nang hindi ako nahihiya. Nagkatinginan silang dalawa sa katahimikan. Sa labas, patuloy ang takbo ng lungsod. Sa loob ng maliit na panaderyang amoy kape at lumang alaala, nagtagpo ang dalawang buhay sa paraang hindi nila inaasahan. Inilagay ni Mariana ang USB drive sa bag at tumayo. Bago siya umalis, tumingin siya kay Beatrice. Ipagmamalaki ka ng nanay mo, si Elisa, sa ginagawa mo. Idiniin ni Beatrice ang kamay sa dibdib at ipagmamalaki ka rin ng nanay mo, Mariana. Magiging proud si Luciana. Lumabas si Mariana sa mga kalsada ng downtown at ang USB drive sa bag niya ay parang mas mabigat kaysa sa dapat nitong timbang. Inilabas niya ang telepono at tinawagan si Ricardo. Naganap ang meeting, sabi niya. Binago nito ang lahat. May mga recording tayo. Si Hilario mismo ang umaamin sa pandaraya, sa pagmanipula kay Antonio, sa lahat. Ang asawa niya mismo ang nagbigay sa akin. May katahimikan sa kabilang linya ng ilang segundo. Nang magsalita si Ricardo, hindi na puro profesional ang boses niya. May pigil na emosyon. Mariana, nang tanggapin ko ang kaso mo, akala ko ito'y magiging mahabang digmaan. Inisip ko ang maraming taon ng hearings, walang katapusang motions. Inakala kong David laban kay Goliath ito at kakailanganin natin ng pambihirang tiyaga. Pero sa sinasabi mo ngayon, hindi na ito David laban kay Goliath. Ano na ito? Tanong ni Mariana. Ito si Goliath na guguho sa sarili niyang bigat. At kailangan lang nating maging handa kapag bumagsak siya. Tinapos ni Mariana ang tawag at huminto sa paglalakad sandali. Tumingala siya sa makitid na piraso ng langit sa pagitan ng mga gusali at huminga ng malalim. Marahan niyang bulong, sa bawat hakbang na ginagawa ko, kasama ka. May banayad na simoy na dumaan sa kalsada, inangat ang ilang hibla ng buhok niya na parabang ang lungsod mismo ang sumasagot sa kanya. Dumating ang investigative report tungkol kay Mariana Ramirez sa mesa ni Hilario sa isang madilim at maulap na umaga. Pumasok si Eduardo Morales sa opisina, dala ang isang manipis na folder. Inilapag niya iyon sa harap ng kanyang amo na may ekspresyong tila naghahatid ng masamang balita habang pilit na nagpapanggap na karaniwan lang ito. Ito ang hiniling ninyo, sabi ni Eduardo. Lahat ng nahanap namin tungkol sa kanya. Agad binuksan ni Hilario ang folder. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa mga pahina. Umaasang may makikita kahit ano na magagamit niya upang wasakin ang kredibilidad ng batang babaeng pumasok sa buhay niya na parang bagyo. Ngunit sa bawat pahinang nababasa niya, lalong tumitigas ang kanyang mukha at unti-unting nababasag ang kanyang kumpiyansa. Mariana Ramirez, pinalaki ng kanyang lola sa ina matapos mamatay ang kanyang ina. Nag-aral sa pampublikong paaralan buong buhay niya. Nagsimulang magtrabaho ng bata pa para tumulong sa gastusin sa bahay. Kalaunan, nakakuha siya ng bahagyang scholarship sa isang pribadong universidad. Nag-aral siya ng business administration. Binayaran niya ang natitirang matrikula sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa araw bilang tindera sa bookstore at pag-aaral sa gabi. Nagtapos siya nakabilang sa may pinakamataas na marka sa kanyang klase. Walang criminal record, walang hindi nabayarang utang, walang kaso, walang reklamo sa trabaho, walang makabuluhang paglabag sa trapiko, wala. Inilalarawan ng ulat ang isang taong ginawa ang lahat sa tamang paraan, kahit na nagsimula ang buhay na hindi patas sa kanya. Isinara ni Hilario ang folder at itinulak ito sa mesa, ang galit na pinipigilan lamang ng matinding pagpipigil. Iyan na iyon, mariin niyang tanong. Tumango si Eduardo. Malinis siya, Hilario, wala tayong magagamit. Lahat may tinatago, singhal ni Hilario. Maghanap pa kayo. Huminto si Eduardo malapit sa pinto. Hilario, maari ba akong magsalita ng tapat? Magsalita ka. Baka dapat nating pag-isipan ang pakikipag-areglo.
Maingat na sabi ni Eduardo. Sinuri ng mga panlabas na abogado na kinuha natin ang petisyon. Naniniwala silang mahina ang posisyon natin. Sa orihinal na incorporation contract, sa testamento ni Antonio at sa Barros at Castro na kumakatawan sa kanya. Maaaring maging digmaan ito na mas magastos kaysa sa isang negosasyon. Dahan-dahang itinaas ni Hilario ang kanyang mga mata. Napakalamig ng tingin niya kay Eduardo kaya napaatras ito ng isang hakbang. Lumabas ka sa opisina ko. Umalis si Eduardo nang hindi nakikipagtalo, ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya si Alejandro Cruz na papunta naman sa kabilang direksyon. Sandali silang nagpalitan ng tingin, puno ng kahulugan, pagkatapos ay nagpatuloy ng hindi nagsasalita. Dahil sa loob ng kumpanya may nagbabago, tahimik, parang mga bitak na nabubuo sa ilalim ng ibabaw. Hindi agad nakikita hanggang sa bigla na lang huli na ang lahat. Sa hapon ding iyon, ginawa ni Alejandro Cruz ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa lahat ng taon niya sa Castillo Group. Isinara niya ang pinto ng opisina, inilabas ang kanyang personal na telepono, hindi ang telepono ng kumpanya, at tinawagan ang Barros at Castro. Gusto kong makausap si Dr. Ricardo Castro, mababa niyang sabi. Sabihin ninyong tungkol ito sa kaso, Ramirez laban sa Castillo Group. Ilang minuto lang sumagot si Ricardo. Sino ito? Alejandro Cruz, legal director ng Castillo Group. May sandaling katahimikan. Ginoong Cruz, alam ninyong hindi dapat direkta ninyo akong tinatawagan, sabi ni Ricardo. Dapat dumaan sa legal channels ang anumang komunikasyon. Alam ko, sagot ni Alejandro, at hindi ako tumatawag bilang kinatawan ng kumpanya. Tumatawag ako bilang isang pribadong tao. Mas mahabang katahimikan ang sumunod. Nakikinig ako, sabi ni Ricardo. Dr. Ricardo, matagal na akong nagtatrabaho para kay Hilario Castillo, panimula ni Alejandro. Marami na akong nakita sa loob ng kumpanyang yon. Mga desisyong bumabagabag sa akin, mga gawain na hindi ako pinatulog sa gabi. Pero lagi ko yung binaliwala dahil mas madali, dahil maganda ang sahod, dahil may pamilya akong kailangang suportahan. Huminga siya ng malalim. Pero nung tumayo ang batang babaeng iyon sa boardroom at nabasa ko ang orihinal na incorporation contract na may pangalan ni Luciana Ramirez, may nabasag sa loob ko. Kilala ko si Luciana, dagdag niya. Hindi personal, kundi sa pamamagitan ng mga record. Nabasa ko ang mga lumang meeting minutes. Nakita ko kung paano nawala ang pangalan niya. Sinuri ko ang mga share transfer papers na pinirmahan niya. At kahit sinong abogado na may kaunting konsensya ay makikitang wala siyang ideya sa totoong pinapirma sa kanya. Ibig mong sabihin alam mo ang pandaraya? Matalas na tanong ni Ricardo. Ibig kong sabihin naghinala ako, sagot ni Alejandro. At wala akong lakas ng loob noon para kumilos hanggang ngayon. Tahimik ang linya ng ilang segundo. Ano ba talaga ang iniaalok mo, Ginoong Cruz? Tanong ni Ricardo. Gusto kong tumestigo, sabi ni Alejandro. May access ako sa mga internal na dokumento na nagpapakita ng irregularidad sa restructuring, mga meeting minutes na ipinabago ni Hilario, mga record ng bayad na hindi kailanman naibigay kay Luciana, at maaari kong personal na kumpirmahin na ang kwento sa petisyon ninyo ay tumutugma sa mga nasaksihan ko sa mga nakaraang taon. Parang napahinto ang paghinga ni Ricardo. Ginoong Cruz, nauunawaan mo ba na kapag ginawa mo ito, tapos na ang karera mo sa Castillo Group? Dr. Ricardo, tahimik na sagot ni Alejandro, ilang taon kong binuo ang karera ko sa pamamagitan ng pananahimik. Kumita ako ng maayos sa pagpapanggap na wala akong nakikita. Pero alam niyo ba kung ano ang napagtanto ko noong araw na iyon? Nang tumayo ang batang babaeng iyon sa harap ng 4 na lalaking tumatawa sa kanya at hindi niya ibinaba ang ulo niya. Ano? Tanong ni Ricardo. Mas may dangal siya kaysa sa akin sa buong profesional kong buhay.
At kung mamamatay ako nang hindi man lang minsan nagawa ang tama, walang saysay ang lahat ng itinayo ko. Tahimik si Ricardo. Pagkatapos ay isang pangungusap lang ang sinabi niya. Pumunta ka sa opisina ko bukas. Dalhin mo ang lahat ng kaya mong dalhin. Tinapos ni Alejandro ang tawag. Sumandal siya sa upuan at tumitig sa kisame. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang may nabawas na bigat sa kanyang balikat, parang tubig na matagal nang nakakulong at sa wakas ay nakahanap ng labasan. Gabing iyon din, sa kabilang panig ng lungsod, umuwi si Hilario Castillo at may nakita siyang hindi niya inaasahan. Katahimikan, hindi ang karaniwang katahimikan ng isang malaking bahay kung saan nilulunok ng makakapal na paderang tunog at parang kalmado ang lahat. Iba itong katahimikan, katahimikang nagsasabing may kulang. Beatrice, tawag niya pagpasok. Walang sagot, nilakad niya ang sala, kusina at pasilyo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig. Parang orasan na nagbibilang ng mga segundo patungo sa isang bagay na hindi pa niya nauunawaan. Umakyat siya at binuksan ang pinto ng silid-tulugan. Bukas ang aparador ni Beatrice. Kalahati ng mga hanger ay wala na. Nakabukas ang mga drawer, bakante ang mga puwang kung saan dati naroon ang mga damit, alahas at personal na gamit. Isang buong buhay na inakala niyang kontrolado niya ay nawala. Sa ibabaw ng kama, may isang sobre. Pinulot yun ni Hilario. Nagsisimula ng manginig ang mga kamay. Binuksan niya ito at nakita ang isang pirasong papel. Ang sulat kamay ni Beatrice, pamilyar, ay matatag at maayos. Walang pahid, walang pag-aalinlangan. Bawat salita ay sinadya. Maingat pinili. Hilario, sa loob ng maraming taon ako ang asawang gusto mong maging ako. Tahimik, masunurin, palamuti. Ngumiti ako para sa mga litrato, nakipagkamay sa mga taong ayaw kong kamayan. Nagkunwari akong hindi ko nakikita ang ginagawa mo, pero ngayon hihinto na ako. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil mas nararapat ang tatay ko. Mas nararapat si Luciana at mas nararapat din ako. Huwag mo akong hanapin. Nasa abogado ko na ang divorce papers. Beatrice, binasa ni Hilario ang liham ng isang beses. Pagkatapos muli, pagkatapos pangatlo, pagkatapos noon, umupo siya sa gilid ng kama at tumitig sa bakanteng aparador na para bang nakatingin siya sa salamin at hindi na niya kilala ang nakikita. Wala na ang asawa niya. Ang parehong asawang siguradong sigurado siyang hinding-hindi mangangahas magsalita ng malakas, lalo na ang umalis, ay wala na. Dinampot ni Hilario ang telepono at tinawagan siya. Voicemail, tumawag ulit siya. Voicemail, pangatlo, pang-apat, pang-lima, laging voicemail. Pagkatapos, tinawagan niya si Eduardo. Umalis si Beatrice. Anong ibig mong sabihin umalis? Wala na siya. Dinala ang mga gamit niya. Nag-iwan ng liham tungkol sa paghihiwalay. Kailangan kong hanapin mo siya. Ngayon, pinakilos ni Eduardo ang lahat ng kontak na mayroon siya. Tumawag kung kani-kanino. Sinubukang bakasin ang galaw niya. Pero maingat ang plano ni Beatrice. Hindi siya gumamit ng credit card. Hindi siya nakipag-ugnayan sa kahit sino sa karaniwang bilog nila. Wala siyang iniwang digital trail. Ang babaeng tinatrato ni Hilario na parang palamuti lamang ay kumilos ng eksakto at matalino, parang taong ilang buwan nang naghahanda ng pagtakas. Kinabukasan dumating si Hilario sa opisina na may malalalim na itim sa ilalim ng mata at mukhang hindi natulog. Ikinulong niya ang sarili sa opisina at inutusan ang lahat na huwag siyang istorbohin. Pero may istorbo pa rin. Kumatok si Penelope sa pinto at may mukha siyang hindi pa nakita ni Hilario kailanman. Takot at parang habag. Ginong Hilario, pasensya na po, pero kailangan niyo itong makita. Sabi ko walang istorbo. Sir, urgent po, tungkol po ito kay Dr. Alejandro. Biglang tumingala si Hilario. Anong nangyari kay Alejandro? Nilunok ni Penelope ang kaba.
Hindi po siya pumasok ngayon. Walang laman ang opisina niya. Nasa mesa ang company laptop. Nasa drawer ang badge niya. At nag-iwan po siya ng sobre, naka-address sa inyo. Sa isang iglap, parang umikot ang mundo ni Hilario. Bigla siyang tumayo at naglakad sa pasilyo papunta sa opisina ni Alejandro. Malinis ang silid. Organisado, walang personal. Parang hindi kailanman umiral doon si Alejandro Cruz. Pinulot ni Hilario ang sobre at pinunit iyon. Isa na namang liham, isa na namang pamamaalam. Hilario, sa loob ng maraming taon, ako ang abogado mo, tagapayo mo, at tahimik mong kasabwat. Ngayon, pinipili kong maging isang tao na may konsensya. Aalis ako sa kumpanyang ito, dala ang kahihiyang hinintay ko pa ng napakatagal bago gawin ang tama. Huwag mo akong subukang kontakin sa profesional na paraan. Ang anumang susunod na komunikasyon ay dadaan sa tamang legal channels. Alejandro Cruz. Dinurog ni Hilario ang liham sa kanyang mga kamay. Humigpit ang panga, naglagablab ang mga mata. Una ang asawa niya, ngayon ang legal director niya, ang dalawang taong may pinakamalalim na alam sa mga lihim ng kumpanya. Naglakad siya papunta sa bintana sa opisina ni Alejandro at tumingin pababa sa lungsod. Ang parehong lungsod na araw-araw niyang tinitingnan mula sa sarili niyang opisina. Pakiramdam niya'y hindi siya kayang galawin ni Numan. Pero sa umagang iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi nakaramdam ng kapangyarihan si Hilario Castillo. Naramdaman niyang napapalibutan siya at nagsisimula pa lang ang pagkubkob na itakda ang pagdinig sa isang malinaw na umaga. Nagising si Mariana bago pa sumikat ang araw. Tahimik siyang nagbihis at pumunta sa kusina kung saan nakita niyang nakaupo na si Donna Carmen sa tabi ng bintana, nakapatong ang mga kamay sa kandungan, nakatitig sa maputlang liwanag sa labas. "Nakatulog po ba kayo?" Marahang tanong ni Mariana. "Hindi kahit kaunti," sagot ng lola niya. "Iniisip ko ang nanay mo, kung ano kaya ang sasabihin niya kung narito siya ngayon." Umupo si Mariana sa tabi niya at hinawakan ang mga kamay nito. Malamig at kulubot ang mga iyon, bakas ang mga taong trabaho. Mga kamay na tumahi, naglinis, nag-ingat ng lihim, kumarga ng mga bata. Sa tingin ko sasabihin niya sa akin na huwag matakot, mahinang sabi ni Mariana. Umiling si Donna Carmen. "Hindi, sasabihin ng nanay mo na matakot ka pero pumunta ka pa rin." Pinisil niya ang kamay ni Mariana ng mas malakas kaysa sa inaasahan. "Humayo ka, anak. Humayo ka para sa sarili mo, para sa akin, at para sa kanya." Hinalikan ni Mariana ang noo ng kanyang lola at umalis ng bahay, bag sa balikat at dibdib na masikip sa emosyon. Sa bus stop tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Iba ang pakiramdam ng hangin noong umagang iyon, mas magaan, parang alam ng mundo na may mahalagang mangyayari. Sa entrada ng courthouse, naghihintay si Ricardo Castro. Sa tabi niya may isang taong hindi inaasahan ni Mariana, si Alejandro Cruz. Nakatayo ng tuwid ang dating legal director, may makapal na folder sa ilalim ng braso. Kalmado ang mukha pero seryoso. "Mariana," mahinang sabi ni Ricardo, "to testigo si Alejandro ngayon. Nagdala siya ng internal documents, binagong meeting minutes, financial records, internal emails." Iyan ang nawawalang piraso. Tumingin si Alejandro kay Mariana. Pagkatapos ay inilahad niya ang kamay. "Dapat ko itong ginawa noon pa," sabi niya. "Hindi ko ginawa, pero nandito na ako ngayon." Tiningnan ni Mariana ang kamay niya, ang parehong kamay na nakapatong noon sa boardroom table habang siya'y pinagtatawanan. Ang parehong lalaking nanahimik habang siya'y hinihiya. Mahigpit niyang kinamayan, walang sama ng loob, walang pagpapanggap na hindi nangyari ang nakaraan. "Ang mahalaga ay ang gagawin mo mula ngayon," sabi niya. Magkasama silang pumasok sa courthouse. Malaki at malamig ang courtroom, mapuputi ang mga pader at may mga hanay ng kahoy na upuan.
Umupo si Mariana sa tabi ni Ricardo sa mesa sa kaliwa. Sa kabilang panig, dumating si Hilario kasama ang 3 bagong abogado na minadaling kunin para palitan si Alejandro. Umupo sina Ignacio at Eduardo sa tabi nila bilang mga kinatawan ng grupo. Nang pumasok si Hilario at nakita si Alejandro na nakaupo sa tabi ni Mariana, natigilan siya sa pasilyo. Sumikip ang mga mata, humigpit ang panga. Kinailangan pang hawakan ni Eduardo ang braso niya para magpatuloy siyang maglakad. Traidor! Bulong ni Hilario habang dumadaan. Hindi sumagot si Alejandro. Tiningnan lang niya si Hilario at sa unang pagkakataon si Hilario ang umiwas ng tingin. Pumasok ang hukom at tumayo ang lahat. Matatag siya, atentibo at eksakto. Nang oras na para sa opening arguments, tumayo si Ricardo. Maingat at organisado ang presentasyon niya. Ipinakita niya ang original na incorporation documents. Maayos na notarized na nakalista si Luciana Ramirez bilang founding partner. Ipinakita niya ang registration certificates na nagpapatunay ng pagiging tunay. Ipinakita niya ang sulat kamay na testamento ni Antonio Aquino na kumikilala sa Pandaraya. At pagkatapos, ipinakita niya ang audio recordings mula sa USB drive na ibinigay ni Beatriz. Nang umalingaw-ngaw sa courtroom ang boses ni Hilario, tumatawa habang ikinukwento kung paano niya inalis ang pangalan ni Luciana sa mga record. Bumigat at tumahimik ang buong silid. Nagpalitan ng nerbyosong tingin ang mga abogado ni Hilario. Yumuko ang isa at nagsulat ng nagmamadali. Tinanggal ng isa ang salamin at kinusot ang mga mata na natiling hindi gumagalaw si Hilario. Nawala ang kulay sa mukha niya, mahigpit niyang kinapit ang gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang mga buko. Pagkatapos, tinawag si Alejandro para tumistigo. Lumakad siya pasulong, nanumpa at nagsalita ng malinaw. Kinumpirma niya ang binagong minutes, ang mga bayad na nawala, ang sistematikong pagbura sa pangalan ni Luciana sa mga record ng kumpanya. Taon-taon ko itong nasaksihan, sabi ni Alejandro, at nanahimik ako. Hindi ako ipinagmamalaki iyon. Pero ngayon, nandito ako para maitala ang katotohanan kung saan ito nararapat sa opisyal na record. Yumuko si Hilario kay Eduardo at may ibinulong ng galit. Umiling lang si Eduardo, wala nang natitirang kayang manipulahin. Bawat ebidensya ay parang isa pang batong idinadagdag sa pader na unti-unting bumabalot kay Hilario. At hindi na siya makakita sa kabila nito. Nang turn ni Mariana na magsalita, yumuko si Ricardo palapit sa kanya. Hindi mo kailangang tumestigo, bulong niya. Sapat na ang ebidensya. Kailangan ko, mahinang sagot niya, hindi para sa ebidensya, para sa kanya. Tumayo si Mariana at naglakad papunta sa witness chair. Inilibot niya ang tingin sa silid, ang hukom, ang mga abogado, si Hilario, at nagsimula siya. Ang pangalan ng nanay ko ay Luciana Ramirez, sabi niya. Wala siyang university degree, wala siyang makapangyarihang apelyido, wala siyang influential na koneksyon. Ang meron siya ay ang mga kamay niya, tapang. At ang paniniwala sa tao na siya ring naging pinakamalakas niyang sandata at pinakamalaking kahinaan. Nanatiling tahimik ang silid. Naglilinis ng sahig ang nanay ko sa madaling araw para may gamit ako sa eskwela. Umuuwi siyang masakit ang tuhod at likod pero uupo pa rin sa tabi ko para tumulong sa homework. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabing hindi patas ang buhay. Hindi siya nanira ng kahit sino. Kahit yung mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Matatag ang boses ni Mariana kahit kumikislap ang luha sa mata. Hindi niya ito itinago. Bata pa ako nang mapagtanto kung may ninakaw sa kanya. Hindi ko alam kung ano. Ang alam ko lang, umuuwi siya at uupo sa kama, nakatitig sa kawalan. Parang may nawala sa kanya na bahagi ng sarili niya kung saan at hindi na niya kayang balikan para pulutin. Sandaling tumigil si Mariana. Huminga siya ng dahan-dahan, pinatatatag ang paghinga. Makalipas ang mga taon, nang wala na ang nanay ko, iniabot sa akin ng lola ko ang isang sobre.
Sa loob noon ang patunay na ang nanay ko ay hindi lang simpleng manggagawa sa kumpanyang iyon. Isa siyang founder, tumulong siyang likhain ang ngayon ay isang imperyong nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar at ang tanging gantimpala na natanggap niya ay binura siya na parabang hindi siya kailanman umiral. Diretsong tumingin si Mariana kay Ilario. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng ilang segundo. Pagkatapos, umiwas siya. Pangalawang beses iyon sa araw na iyon na hindi kayang harapin ng pinakamakapangyarihang lalaki sa kumpanya ang anak ng babaeng itinapon niya. Hindi ako nandito para sa pera, ipinagpatuloy ni Mariana. Nandito ako dahil karapat-dapat na naroon ang pangalan ng nanay ko kung saan ito palaging nararapat. Nandito ako dahil ang babaeng tumulong magtayo ng isang bagay na dakila ay hindi dapat tratuhin na parang itinatapon lang. Nandito ako dahil kung hindi ako lalaban, sino? Nang matapos siya, nanatiling tahimik ang courtroom ng ilang mahahabang segundo. May isinulat ang hukom na nakayuko. Hindi gumalaw ang mga abogado ni Ilario. Nakatitig si Eduardo sa sarili niyang mga kamay. Basa ang mga mata ni Ignacio. Tinapos ang pagdinig ng ipahayag ng hukom na maglalabas siya ng desisyon sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang hatol. Inutusan ng Castillo Group na opisyal na kilalanin si Luciana Ramirez bilang founding partner na legal na may karapatang tumanggap ng 30% ng orihinal na shares ng kumpanya. Inatasan ng desisyon ang ganap na pagbabalik ng mga shares na yon. Inaayos ayon sa naipong kita sa lahat ng taon na nag-operate ang grupo. Inutusan din ang pagbabayad ng kompensasyon para sa moral damages dahil sa nakahihiyang paraan ng pag-alis kay Luciana sa partnership. Ang kabuuang halaga ay mas malaki pa kaysa sa pinakamasamang kinatatakutan ni Ilario. Ngunit may laman ang hatol na hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking pera. Ang pangalan ni Luciana Ramirez ay ibabalik ng permanente sa historical records ng kumpanya bilang co-founder. Nang tawagan ni Ricardo si Mariana, dala ang balita. Nasa bahay si Mariana, nasa kusina, katabi si Donna Carmen. Tahimik siyang nakinig, hindi pumagitna. Pagkatapos, tinapos niya ang tawag, inilapag ang telepono sa mesa at tumingin sa kanyang lola. Nanalo tayo, Lola. Hindi sumagot si Donna Carmen sa salita, ipinihit lang niya ang mga mata at bumuhos ang luha ng malaya. Tahimik at dahan-dahan parang ambon matapos ang napakahabang tagtuyot. Lumuhod si Mariana sa tabi ng lola niya at ipinatong ang ulo sa kanyang kandungan tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. At nanatili silang dalawa sa maliit na kusinang iyon, umiiyak ng magkasama, magkayakap, pinagdurugtong ng sakit na sa wakas ay nakahanap ng ginhawa at ng pag-ibig na hindi kailangang ipaliwanag sa salita. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Mariana sa Mondrian Building pero sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa likurang pinto. Walang pumigil sa kanya sa reception, walang tumawa. Pumasok siya bilang kung ano siya sa karapatan, may-ari ng 30% ng kumpanya. Agad siyang